Nak-vibrate ang cellphone sa ibabaw ng kitchen counter katabi ng kalahating baso calamansi juice. Kinuha ko ito nang walang gana habang tinitingnan ang pangalan sa screen. Anton. Hello, Hon. Ang boses niya ay tila tensyonado, may alingaw-ngaw ng isang mataong lugar. Kakalapak ko lang. Naurong ng maaga ang meeting sa Cebu. Hanggang Biyernes ako rito. Mas hinikpitan ko ang hawak sa telepono. Hanggang Biyernes. Pro Anton. Halos 38 na ang lagnat ni Sofia. Buong gabi na siyang inuubo. Alam ko. Mahal ko. Alam ko. Ang tono niya ay naging mabilis at praktikal. Ang boses na ginagamit niya kapag may krisis sa negosyo. Kaya nga ako tumawag. Kausap ko na si Dr. Roxas. Pero bukas pa niya siya pwedeng tingnan. Kailangan mo siyang dalhin sa ER ng St. Luke's na malapit sa atin. Magaling sila ron. Nandun ang VIP HMO car ko. Yung car mo. Walang laman kong pakulit. Si Lucas, ang isa ko pang anak, ay hinihila ang pajama ko mula sa ibaba. Mukto ang mamata dahil sa antok. Anton, pwede ko ba siyang dalhin sa dati nating pedya? Yung kilala na natin. Hindi. Maricel. Tumigas ang buses niya ng isang saglit, bago muling lumambot na parang pelus. Sa Street Looks, nandun ang buong medical history nila. Lahat ng tests. Lahat. Alam nila ang kaso niya. Mas mabuti iyon. Magtiwala ka sa akin. Parang awa mo na. Gusto ko lang ang pinakamabuti para sa kanila. Ang linyang iyon, ang pinakamabuti para sa kanila. Ito ang mantra niya sa nakalipas na 6 na taon simula nang ipanganak ang kambal. Ang palusot na nagbibigay katwiran sa bawat kakaibang blood test, bawat routine check-up na iginigit ni Anton na siya lang ang sasama, bawat pagingat na para sa akin ay sobra-sobra na. Marijal, nandiyan ka pa ba? Oh, salamat, mahal. Hulog kang langit. Pakihalikan na lang ng mahigpit ang mga bata para sa akin mamaya. Alagaan mo silang mabuti. Binaba niya ang linya. Ibinaba ko ang cellphone sa mesa. Ma, alis na ba tayo? Tanong ni Lucas na pause ang boses. Si Sofia na nasa sofa ay mahinang inubo. Ang kanyang ngakulot na buhok ay nakadikit sa kanyang pawisang noo. Oh, anak, ngayon na. Tinulungan ko silang magbihis. Kumikilos na parang isang robot. Si Anton ang laging nag-aasikaso sa mga ganitong bagay. Siya ang kabisado ang mapangalan ng gamot, ang nakakalam ng eksaktong dosa ng paracetamol. Ang may nakalaminate na card sa wallet na naglalaman ng blood type ng nga bata, para makasiguro lang. Lagi niyang sinasabi. Hinangaan ko siya run, minahal ko siya run sa kanyang matinding dedikasyon bilang haligining tahanan at taga-protekta. Ngayon, habang nakmamaneho ako papuntang St. Luke's Global sa ilalim ng maulap na kalangitan ng Metro Manila, ang mismong dedikasyong iyon ay parang pabigat sa sikmura ko. Bakit kailangang sa ospital na ito? Bakit lagi siyang masyadong partikular? Amoy disinfectant at kim-kim na takot ang pediatric air. Si Sofia, nakasiksik sa kandungan ko, ay halos hindi dumadaing. Si Lucas ay nagbabasa ng lumang comics. Tila walang katapusan ang paghihintay. Sa wakas, isang muhang pagod na nurse ang tumawag sa amin. Pamilya ni Sofia Villar. Opo, nandito. Binuhat ko ang anak ko. Hinawakan ko sa kamay si Lucas at sumunod sa nurse sa isang masyadong maliwanag na pasilyo. Ang doktor na tumingin sa amin ay bata, at mabilis gumiti. Tinanong niya ang mga karaniwang tanong. Kailan pa ang lagnat? May allergies ba? May importanteng medical history? Wala naman. Pero ang papa niya, laging sinasabi na kailangang maging maingat. Napatigil ako. Pakiramdam ko ay ang tanga ko. Masyado lang siyang praning minsan. Tumango lang ang doktor habang sinusuri si Sofia. Kukuhaan natin siya ng mabilis na blood test para makasiguro, pero mukhang karaniwang viral infection lang. Tinapik niya ng bahagya ang kama. Maghintay lang po kayo rito. Lumabas silang nurse. Ang maliit at puting kwarto ay napunong-tunong mabigat na pahinga ni Sofia. Lumipas ang maminuto. Tapos bumukas ulit ang pinto. Pero hindi yung batang doktor ang pumasok. Isang mas matandang lalaki na may mapuputing buhok at seryosong mamata sa likod ng salamin. Suot niya ang malinis na puting coat, sa nameplate niya ay nakasulat. Asterisk. Dr. Oscar Garcia asterisk. Dumiretso ang tingin niya sa akin, tapos sa mabata, at pabalik sa akin. Hindi siya nakangiti. Mrs. Villar, Maricel Villar? Tanong niya. Malalim at kalmado ang boses.
Opo. Dr. Garcia? Ako ang head na pedya. Isinara niya ang pinto sa likod niya at lumapit kay Sofia. Kinapa niya ang pulso nito ng may kalmadong parang eksaherado para sa akin. Kamusta ang bata? Sabi nung isang doktor, virus daw. Oh, malamang. Dahan-dahang kinapa nga daliri niya ang lik ni Sofia. Nagahanap ngang namamagang kulani. Pagkatapos ay tumuwid siya at tiningnan ako. Mrs. Villar, ang nga anak niyo. Sina Lucas at Sofia Villar Santos. Tama. Isang kilabot ang gumapang sa katawan ko. Hindi normal na ang head ng pediatrics ay bumaba sa air dahil lang sa virus. Kilala ko sila, sabi niya. At parang naubusan ng hangin ang buong kwarto. O mas tamang sabihin, pamilyar ako sa records nila. Ang asawa mo, si Anton Villar, ay regular na dinadala sila sa klinika ko. Opo, sabi ko, tuyong-tuyo ang lalamunan. Masyado po kasi siyang maingat. Ayaw niyang may mangyari sa kanila. Hindi inalis ni Dr. Garcia ang tingin sa akin. Kakaiba ang tingin na iyon, puno ng isang emosyon na hindi ko mabasa. Awa? Pagkailang. Maingat. Oh, inulit niya ang salita na parang tinitikman ito. Mrs. Villar, pwede ba tayong lumabas sandali? Maiwan muna ang nurse sa mga bata. Bakit po? May problema ba? Tungkol ba sa tests? Tumadyo ako. Kumakabog ng mabilis ang dibdib ko. Hindi. Ilalabas ang resulta mamaya. Gusto ko lang kausapin kayo tungkol sa isang administrative matter. Sa insurance niyo. Sandali lang ito. Professional ang tono niya, pero ang mamata niya ay nagmamakaawa. Sumunod ka sa akin, sabi nga ito. Parang awa mo na. Tiningnan ko si Lucas na nagtatakang nakatingin sa akin, at si Sofia na nakapikit na ang nga mata. Pumasok ang nurse na may pilit na ngiti. Ako na po ang bahala sa kanila. Huwag po kayong mag-alala. Wala akong pagpipilian. Sumunod ako kay Dr. Garcia na mabilis maglakad sa pasilyo. Lumiko sa mga kanto hanggang makarating sa isang maliit na kwarto na walang bintana, na parang isang maliit na opisina. Pumasok siya at isinara ang pinto. Maupo kayo. Tinuro niya ang isang upuan. Dok, ano po bang nangyayari? Kinakabahan na po ako. Umupo siya sa tapat ko sa kabilang dulong bakal na mesa. Pinaksalikop ang magkamay. Huminga siya ng malalim. Mrs. Villar, ang sasabihin ko sa inyo ay napakabigat, at kailangan ninyong maniwala sa akin. Wala na akong oras para paligoy-ligoy pa. Huminto siya. Nakatitik sa mga mata ko. Ang asawa ninyo, si Anton Villar, ay ginagamit ang ospital na ito at ang departamento ko para isagawa ang isang plano. Isang plano na may kinalaman sa mga anak niyo. Tumigil ang ikot ng mundo. Plano? Manak ko. Sina Lucas at Sofia ay hindi dinadala rito para sa mga simpleng check-up. Bumaksak ang nga salita na parang matatalim na kutsilyo. Mabagal, eksakto. Regular silang dinadala rito ang asawa ninyo para sumailalim sa mga napaka-espesipikong medical test, compatibility tests, tissue and antigen typing. Nakatitik lang ako sa kanya. Hindi maintindihan. Compatibility para saan? Yumuko paharap si Dr. Garcia. Ibinaba ang boses sa isang garalgal na bulong. Para sa isang transplant, Mrs. Villar. Hinahanda sila ang asawa mo bilang madonor. Bumigat ang hangin. Hindi ito makapasok sa baga ko. Impossible yan. Wala silang. Wala kaming kamag-anak na. Meron, putol niya sa akin. Kas ang boses niya ngayon ay puno ang matinding pagod. May isa pang bata. Isang 8 taong gulang na batang lalaki na nangangalang Miguel. May end-stage chronic kidney disease si Miguel. Kailangan niya ng bato. At base sa lahat ng test na palihim na ipinagawa ng asawa mo rito. Ang mga anak mo, ang kambal ninyo, ay highly compatible sa kanya. Pakiramdam ko ay bumubuka ang lupa, na nawawala ang upuan sa ilalim ko. Miguel? Sino si Miguel? Hinagot nege Dr. ang mukha niya. Si Miguel ay anak ni Anton. Biolohikal niyang anak sa isang relasyon bago kayo nakpakasal. Isang mabigat na dagok sa dibdib ko. Isang matinding ugong sa tainga ko. Anton. Hindi. Wala siyang ibang anak. Impossible. Para sa kanya, ang reputasyon ng pamilya at ang dangal na minsa-matangang lipunan ang pinakamahalaga. Meron, Mrs. Villar. Isabel ang pangalan ng nanay. Nakatira sila sa Batangas. Sinusuportahan sila ni Anton. Binibisita niya sila. At ilang taon na siyang naghahanap ng lunas para kay Miguel.
Isang lunas na nahanap niya nang ipanganak ang kambal. Tumahimik siya. Hinahayaan ang kamandak ng ngasalita niya na kumalat sa dugo ko. Nung una, blood at bone marrow donors lang sila. Isang buhay na reserba. Pero lumala ang sakit ni Miguel. Ngayon, kailangan na niyang kidney. At ang asawa mo. Plano niyang gamitin ang isa sa mga anak mo para ibigay ito sa kanya. Hindi. Ang salita ay lumabas na parang isang nasasakal na sigaw. Kababaliwan yan. Ilegal yan. Mga bata pa sila. Oh, ilegal. Napakasama. Tumango siya. Ang nga mata ay puno ng isang bagay na sa wakas ay nakilala ko. Awa. Pero ang asawa mo ay isang makapangyarihang tao. Maraming koneksyon. Masyado siyang inaalala ang hiya. At reputasyon niya kaya palihim niyang ginagawa ito. Minamanipula niya ang nga records. Tinatakot ang nga staff. Nagbabayat. Ilan lang sa amin dito ang nakakaalam ngang buong katotohanan. At naipit kami sa sinumpaang tungkulin. Pakikisama. Sa isang maimpluwensyang tao. At sa aming konsensya. Tumayo ako, potang-pota. Alam niyo. At wala kayong ginawa. Sinubukan kong may gawin. Sagot niya. Tumayo rin. May bahit ng galit sa boses. Pero sirkumstansyal ang nga ebidensya kung wala kayong testimonya. Ang asawa ninyo ang may hawak ng custody papers. Siya ang pumipirma sa mga authorizations. Hanggang ngayon, hindi kayo kailanman sumama sa kanila rito. Lagi siyang mag-isa. Laging siya. Kanina. Nang makita ko ang pangalan ninyo sa waiting list, alam kong ito na ang pagkakataon ko. Obligasyon ko ito. Nagsiksikan ang nga imahe sa utak ko. Si Anton, nililista bawat maliit na galos ng mga bata. Si Anton, iginigit na magpunta sa doktor dahil lang sa simpleng sipon. Si Anton, mag-isang dinadala sila sa mga special checkups na hindi niya pinapakita sa akin ang resulta. Standard protocol lang ito. Marijal, para makasiguro, ang kanyang obsesyon sa diet nila, sa kalusugan nila, para maging malakas sila. Para maging malusok, para maging handa. Asterisk yung blood type. Bulong ko. Naalala ang laminated card. Lagi niyang dala dahil universal donor sila para kay Miguel. Mapait na kumpirma ni Dr. Garcia. Plano na ang lahat. Simulat sa pool. Isang matinding pagduduwal ang umakyat sa lalamunan ko. Kumapit ako sa gilid ng mesa. At ang nanay, si Isabel. Pumayak siya rito. Nakibit balikat ang doktor. Isang kilos ngang kawalan ng magagawa. Hindi ko alam ng sigurado. Ang alam ko, baon siya sa utang na loob at umasa siya pinansyal kay Anton at desperado siyang iligtas ang anak niya. Binubulag, nege desperasyon ang tamang pag-isip, Mrs. Villar. Sa labasking pasilyo, ito ay isang tunel ngeng puting liwanag at pinahinaan na tunog. Sa isa sa makwartong iyon, nahihintay ang nga anak ko. Mga anak ko. Ang Lucas ko na may tawa na parang kampana. Ang Sofia ko na walang katapusan ang natanong. Hindi sila mga anak para kay Anton. Sila ay mga spare parts. Isang life insurance para sa ibang bata. Anak ng ibang babae. Ang babaeng baka totoong minahal niya. Lahat kasinungalingan, bulong ko, masasarili ko kaysa sa kanya. Ang nga birthdays, ang nga bakasyon, ang nga gabi. Lahat pala ay para rito. Para itago sila sa isang perpektong kahon hanggang sa kailanganin sila ang totoong pamilya niya. Inilagay ni Dr. Garcia ang kamay niya sa balikat ko. Isang maikli at profesional na hawak. Patawat. Patawat talaga. Pero ngayon, alam niyo na. At ngayon, anong magagawa ko? Tanong ko. Ang boses ko ay parang yelong nababasag. Idemanda siya. Siya ang tatay nila. May karapatan siya. Isa siyang magaling na abogado. Palalabasin niyang baliw ako. Sasabihin nilang nag-imbento lang ako chismis. May mga ebidensya siya. Mga dokumento dito sa ospital. Pwede ko kayong tulungang makuha ang mga iyon. Nang palihim. Pero kailangan ninyong abogado. Isang magaling. At kailangan ninyong protektahan ang anak niyo. Ngayon na. Bumukas ng malakas ang pinto. Ang nurse iyon. Malaki ang mga mata. Dr. Garcia. Normal po ang lab results ng bata. Virus lang po. Sabi niyo nga po, pwede na silang umuwi. Nakatinginan kaming doktor. Sa mga mata niya, nakita ko ang parehong malamig na pagmamadali na siguradong nasa mga mata ko rin. Sabi niya, binabawi ang profesional na tono. Pwede na kayong umuwi, Mrs. Villar. Ibibigay ko na ang clearance at magagamot.
Pagkasabi ng clearance, inutusan ako ng gamata niya. Umalis na kayo. Iligtas mo sila. Naglakad ako pabalik sa kwarto na parang naglalakad sa tulog. Nakaupo si Sofia sa kama. Maputla pero medyo maayos na ang hitsura. Pinakita sa akin ni Lucas ang ginuhit niya. Ma, tingnan mo, dinosaur sa ospital. Niyakap ko silang dalawa nang napakahigpit hanggang sa dumaing sila. Nilanghap ko ang amoy nilang gabi soap at ang kaunting lagnat ni Sofia. Isang amoy na akin. Natoto, ang tanging toto sa gitna ng paguhonging mundo ko. Ma, umiyak ka ba? Tanong ni Lucas, hinahawakan ang pisngi ko. Hindi, anak. Sobrang mahal na mahal ko lang kayo. Binihisan ko sila. Kinuha ang reseta mula sa isa pang nurse. At lumabas ng ospital. Akay-akay ang bawat isa sa makabilang kamay. Tumama ang sikat ng araw sa mukha ko pero hindi ko naramdaman ang init nito. Pagdating sa sasakyan, kinabitan ko sila ang seatbelt. Hindi nanginginig ang makamay ko. Nawala na ang panik. Ngayon, ang natitira na lang ay isang ganap na panlalamig at determinasyon na kasing tigas ng bakal. Tatawa mamaya si Anton para mangumusta. At kailangan ko siyang kausapin. Gamit ang parehong boses ko dati ang boses ng Maricel na akala niyang kilala niya. Ang inosenteng Marichel. Ang nagtitiwalang asawa na biktima ng kultura ng pagtitiis at hiya. Pero ang babaeng iyon ay namatay na sa kwartong walang bintana na iyon. Sa halip, ibang tao ang sumakay sa kotse. Nag-start ng makina. At tumingin sa mga anak niya sa rearview mirror. Ang bagong babaeng ito ay may isang anak na lalaki at isang anak na babae na kailangang protektahan mula sa sarili nilang ama. At may pangalan siya. Ang pangalan ng isang multo na nakbabantang magnakaw sa kinabukasan nila, Miguel. Magiging maayos din ang lahat, sabi ko sa kanila habang nakmamaneho pa uwi. Papunta sa bahay namin sa Begeche, na hindi na isang tahanan, kundi isang crime scene na ilang taon nang isinasagawa. Nandito si Mama. At sa unang pagkakataon sa loob nga 6 na taon, ang masalitang iyon ay hindi naging isang pampalubak-loop, kundi isang pangako. Isang deklarasyon ng dikmaan. Ang ugong ng makina ng kotse ang tanging tunok sa utak ko. Nagtanong si Lucas mula sa likod, antok pa rin ang boses. Ma, bakit hindi natin sunduin si Papa? Sumikip ang dibdib ko. Nagtatrabaho si Papa. Anak, babalik siya sa ilang araw. Mahinang inubo si Sofia. Pero lagi siyang sumasama sa atin sa doktor. Lagi, kumpirma ko. At ang salitang iyon ay parang lasang-lason. Bawat alaala, bawat galawng kunwaring pag-alala ay umikot ngayon sa isip ko na parang isang nakakatakot na kaleidoscope. Ang routine checkups na iginigit niyang siya lang ang gagawa. Ang mga blood tests, just to be sure pagkatapos ng simpleng sipon. Ang laminated card na may blood types nila sa wallet niya. Asterisk baka may mangyari. Maricel, mahirap na. Asterisk siyempre alam niya. Alam na alam niya kung para saan yon. Pumarada ako sa basement parking ng high-end condo namin sa BGC. Sumara ang automated gate sa likod namin na parang isang malakas na pagbagsak ng pinto. Umakyat kami sa elevator, yung elevator kung saan libong beses na akong hinalikan ni Anton, kung saan tumatawa kami habang tulak ang stroller ng kambal noong mga-baby pa sila. Lahat iyon ay kasinungalingan. Bawat semento ang marangyang kondo na ito, na binayaran gamit ang sweldo niya sa law firm, ay tinayo sa ibabawong kamangmangan ko. Tinulungan ko ang mabata na mahiga sa kama. Makasama sa kwarto ni Lucas, dahil kailangang bantayan si Sofia. Pinainom ko silang gamot. Binuksan ko ang paborito nilang cartoons. Magpahinga muna kayo, mga anak. May mga tatawagan lang si Mama. Isinara ko ang pinto ang kwarto nila at sumandal doon. Pinipigilan ang isang sigaw na nakmumula sa sikmura ko. Ang galit ay parang isang blok ang nag-apoy na yellow sa dibdib ko. Miguel. Isabel. Transplant. Ang masalita ni Dr. Garcia ay patuloy na bumabayo sa bungo ko. Hindi ako pwedeng gumuho. Hindi pa ngayon. Sabing doktor, kailangan ko ang ebidensya. Kung walang ebidensya, isa lang akong selosang asawa na gumagawang bali na kwento. Isang eskandalo para sa chismis. Nga alta sosyedad. Abogado si Anton. Magaling na abogado. Kaya niyang baliktarin ang lahat. Palalabasin niya akong historical na ina, at ilalayo niya sa akin ang mga anak ko. Hinalo ang malamig at matalim na takot sa galit ko. Tumingin ako sa pinto ng study room ni Anton. Ang kanyang sagradong espasyo. Dito siya nagtatrabaho hanggang madaling araw.
kung saan niya tinatago ang mga masasalang kaso nga kliyente niya. Hindi ako pumapasok dun. Nirespeto ko ang privacy niya. Ang tangga mo, Marichel. Ang tangga-tangga mo. Ang unang tawag ko ay hindi sa pulis, kundi sa kaisa. Isa kong lifeline. Kay Lourdes. Lutz, ako to. Kakaiba ang boses ko. Parang hindi akin. Chel, anong problema? Ang pangit ng boses mo. Si Lourdes. Ang boses niya na laging direkta at puno ng enerhiya, ay agad na naging seryoso sa kabilang linya. Kailangan mong pumunta rito ngayon na. Urgento. Tungkol kay Anton at sa mga bata. Lumunok ako. Hindi ko pwedeng sabihin sa telepono. Nagkaroon ng nakakabinging katahimikan. Si Lourdes ay isang magaling na family lawyer. Siya ang kumala sa pinsan ko mula sa isang malaimpyernong kasal. Nasa hearing ako ngayon, pero lalabas ako in 30 minutes. Nasa bahay ka ba? Ligtas ba kayo? Oo, nasa bahay ako. Kasama ko ang mga bata. Ligtas sila. O baka akala ko lang. Ang bahay na ito ay hindi na ligtas pakiramdam ko. Bawat saksakan, bawat security camera na ipinakabit ni Anton para raw sa kaligtasan namin ay baka matang nakmamasid sa akin. Papunta na ako. Huwag kang mabubukas ng pinto kahit kanino. Huwag mong tatawagan si Anton. Wala kang gagawin. Utos ni Lourdes, malinaw at matatag. Maliwanag. Ibinaba ko ang linya. Nakakasakal ang katahimikan ng tsondo. Ang bulong ang tifingang. Magabata ang tanging nagugnay sa akin sa realidad. Naglakad ako papunta sa pinto ng study room. Solid okut. May security lock. Laging tinatago ni Anton ang susi. Pero hindi ako magnanakaw. Asawa niya ako. Nanay nga anak niyang donors. Isang mapait na tinik sa isip ko ang naktama. Naalala ko ilang taon na ang nakararaan. Pagkatapos ng isang party, umuwing lasing si Anton. Inihagis niya lahat ng susi niya sa isang drawer sa kusina. Nagrereklamo na hindi niya mahanap ang susi ng kotse. Siguro nandun pa yon. Bumaba ako sa kusina. Sadyong drawer na puno nga baterya. Manuals, at USB cord. Hinagilap ko ang loop niyon. Nanginginig ang mga daliri. Wala. Susuko na sana ako nang sa pinakailalim, sa ilalim ng isang lumang charger. Naramdaman ko ang lamig ng bakal. Isang simpleng keychain na may dalawang susi. Ang isa ay maliit, pang-opisina. Ang isa ay mas malaki at kuwadrado. Kinuha ko. Parang kasing bigat ng bato. Umakyat ako ng hagdan. Bawat hakbang ay kasabay ng pakabuang ng dibdib ko. Pumasok ang malaking susi sa kandado ang study. Umikot ito na may mahinang click na masyadong malakas para sa akin. Ang amoy ng study ay amoy ni Anton ng pabango niya. Leather. At kape kahapon. Lahat ay perpektong nakaayos. Ang malaking desk. Ang bookshelf na puno ng mga law books. Ang picture ng kasal namin sa Boracay. Nakangiti kaming dalawang tangga. Ako, lipat ang belo sa hangin. Siya. Nakatingin sa akin na parang ako ang sentro ng universo niya. Baka nga ako, sentro ng universo niyang puro kasinungalingan. Hindi ako nag-aksayang oras. Binuksan ko ang unang drawer ng desk niya. Mga bills, kontrata, dokumento ng law firm. Wala. Pangalawang drawer, kung ano-anong papel. Sa pangatlo, ang pinakamalalim. Nakita ko ang isang simpleng gray na cardboard folder. Walang label. Binuksan ko ito at tuluyan nang huminto ang mundo ko. Sa unang pahina, isang picture. Isang batang lalaki, maputla ang buhok, mga 7 o 8 taong gulang, mahiyain ang ngiti. Kamuha niya ang nga mata ni Anton ang nga madilim at malalalim na matang iyon, ang hugis ng labi. Sa ilalim ng picture, nakasulat sa malinis na penmanship ng asawa ko, Asterisk Miguel, 8 years old, December. Asterisk nilipat ko ang pahina. Medical reports. Batangas Medical Center. Ilang pahina ng mga terminong halos hindi ko maintindihan. Asterisk. Chronic nephropathy, decreased glomerular filtration rate, awaiting living donor kidney transplant. Asterisk. Pero may ibang salita na tumalon sa paningin ko. Asterisk, compatibility studies performed, potential donors. Lucas Villar Santos and Sofia Villar Santos. Result, highly favorable compatibility for unilateral renal donation. Asterisk. Isang daing ang kumawala sa lalamunan ko. Kumapit ako sa mesa para hindi matumba. Mga sumunod na pahina. Marami pang reports. Pero mula sa ospital namin. Sa St. Luke's. Blood tests ni na Lucas at Sofia. Nakadate sa nakalipas na 3 taon. Immunological profiles. Histocompatibility studies.
Mga authorizations na pinirmahan ni Times Anton Villar bilang father. Legal guardian asterisk. Wala akong pinirmahan. Hindi man lang hiningi sa akin. At tapos, may mga sulat hindi printed na emails, kundi handwritten letters na may malinis na pambabaeng kurba. Ang simula, mahal kong Anton. Ang pirma, puno ngang utang na loob at pagmamahal. Isabel. Kinuha ko ang unang nakita ko, may petsa mula halos 2 taon na ang nakararaan. Anton, mahal ko. Nakrisis na naman si Miguel. Sabi nga doktor, hindi na tayo pwedeng maghintay ng matagal. Sinisira na siya ngang dialysis. Kapag kinukwento mo ang maanak mo, kung gaano sila kalusok, nakakaramdam akong matinding pag-asa. Alam kong ang sama-samang isipin to, pero anak ko siya. Anak natin. Sabi mo sila ang solusyon, na ito ang regalo ngang tadhana na makmet sila. Ipinagdarasal ko na lang na maging maayos ang lahat at hindi magdulot ng sakit sa babaeng yon. Kay Marichel. Sabi mo hindi niya malalaman kailanman. Nagtitiwala ako sayo. Matagal na akong may utang na loob sayo. Simula nung nga bata pa tayo at ipinaglayo tayo ng pamilya mo dahil sa hiya nila sa akin. Ikaw ang lakas ko. Nagmamahal, Isabel. Bawat salita ay saksak. Nga anak mo. Babaeng yon. Kay Marichel. Anak natin. Ang pagmamahal. Ang sapwatan. Ang nakaraan na isinisigaw ng gawat linya. Ang nakaraan na itinanggi niya sa akin. Relasyon lang nung bata pa, walang kwenta. Sabi niya minsan, inaalis ito na parang walang kwentang bagay. Yun pala, pag-ibig ng buhay niya, ang tanging mahalagang anak para sa kanya. Naglipat pa ako ng pahina. Marami pang sulat, marami pang medical reports ni Miguel. Resibo ng gamutan, ng tsondo sa Batangas, ng private school lahat bayat galing sa isang account na hindi ko alam. At saka may isang dokumento na nakpayelo sa dugo ko. Isa itong draft na ginuhit-guhit ni Anton. Isang plano. Isang timeline. Asterisk. Phase 1. Maintain optimal health of L and S diet. Exercise. Checkups. Asterisk. Asterisk. Phase 2. Deepen compatibility studies at age 7. Ideal age for pre-transplant evaluation. Asterisk. Asterisk. Phase 3. Prepare narrative for Maricel. Sudden illness of L. S. Need minor surgery to justify extraction. Asterisk. Asterisk. Phase 4. Coordinate with trusted medical team in Batangas. Ensure anonymity. Financial compensation. Asterisk. Asterisk. Phase 5. Post. Op. Extreme care for L. S. And for M. Relocation. Asterisk. Hindi pa siya umaabot sa fase 3. Hindi pa. Pero nandun na. Nakasulat, malamig, kalkulado. Ilang taon nang pinaplano nga, asawa kong nakawin ang kidney ngang, isasam nga anak ko, nakawan sila ngang bahagi nga, katawan. At may isang point na nakasulat. Asterisk extraction from both. Maximum compatibility. Asterisk 2. Alisin niya bang inutil ang 2 kong anak o pipili siyang isa? Sino? Si Lucas na mas malakas, si Sofia na mas masalan. Naging pisikal ang pagdudual ko, marahas. Tumakbo ako sa banyo sa loob ng study room at sumuka sa inidoro, ubo ng ubo, pero hindi nito nabawasan ang nakapangingilabot na kawalan na bumubuka sa dibdib ko. Nang makatayo ako, tiningnan ko ang sarili ko sa salamin. Isang maputlang babae. Mapula ang nga mata ang tumitik pabalik sa akin. Ang asawa ni Anton. Ang nanay nga perpektong donor. Nepa itil eko nang tumuno ang doorbell na kondo. Suno-suno na pawing. Tapos naubibade ang cellphone sa bulsa ko. Si Lourdes, buksan mo, Maisel, eko to. Tumakbo ako sa pinto. Binuksan ko ang nga kandado gamit ang nga manhit kong kamay. Pumasok si Lourdes na parang ipo-ipo. Suot ang kanyang gray na suit at hawak ang briefcase niyang laging handa sa laban. Tiningnan niya ako at, walang sabi-sabi, inakap niya ako ng mahigpit. Sabihin mo sa akin ang lahat, bulong niya. Hindi ako makapagsalita. Naituro ko na lang ng nanginginig kong daliri ang direksyon papuntang study room. Dinala ko siya roon. Pinakita ko ang nakabukas na folder sa ibabaw ng desk. Nakita ko kung paano ang profesional niyang mukha na laging kontrolado ay nakbago muna sa hindi makapaniwala, tapos matinding pokus habang naglilipat ng nga pahina, at sa huli ay sa isang malamig at malinaw na galit.
Marichel. Nagpakawala siyang hininga. Ibinababa ang isang sulat sa mesa. Ito ay premeditation ito. Conspiracy para sa serious physical injuries, intention of child organ trafficking. Kulong ito. Kulong na kulong. Kulong. Tulalang inulit ko. Pero tatay nila siya. May right siya. Abogado siya. Lutz. Marami siyang koneksyon. May pakikisama ang matao sa kanya. Sasabihin niyang pekeyan na nasisiraan akong bait. Hinawakan ako ni Lourdes sa balikat. Makinig ka sa akin. Hindi ka baliw. Ito. Tinapik niya ang folder gamit ang daliri. Ito ang kabaliwan. Kriminal ito. Nasa kanya ang lahat dito. Mga sulat ng kabit. Medical reports ng anak sa labas. Test ng maanak mo at ito. Kinuha niya ang papel na may plano. Ito ang magpapatumba sa kanya. Ito ang pruweba ng intensyon niya. Mapa ito ng krimen niya. Umupo siya sa silya ni Anton ang silyang trono ng kasinungalingan at inilabas ang tablet niya. Gagawin natin to step by step. Una, ang madokumentong ito. Kailangan natin ng kopya hindi. Mas maganda kung litrato. Marami at malinaw. Ako ang kukuha gamit ang phone ko. Masyado kang nanginginig. Tapos, ibabalik ang mga orihinal ng eksaktong kung paano sila nakaayos. Hindi niya. Pwedeng malamang nandito tayo. Ibalik? Bakit? Tanong ko na nanginginig sa takot. Dahil kung nanakawin natin, mapapansin niya at makakagawa siya ng hakbang. Pwede niyang subukang kunin ang mga bata bago pa tayo makakilos. Kailangan nating maging mas matalino sa kanya. Kukunan natin ng litrato ang lahat. Tapos dadalhin natin sa notary public ngayon din para ma-certify ang petsa at pinakmulan. Sasabihin nating nakita mo ito kanina habang naghahanap ng insurance document ng nga bata. Panipaniwala yon. Habang nagsasalita siya, mabilis at malinaw siyang kumukuhang litrato. Pahina-pahina. Pangalawa, hindi pwedeng manatili ang mabata rito. May mapupuntahan ba kayo? Yung ate Elena mo? Oo, pero nasa Laguna siya. Wala akong pakialam. Dalhin mo sila doon, ngayon din. Sabihin mong nag-alala ka lang at kailangan ni Sofia na makalanghap ng sariwang hangin, kahit ano, pero kailangan nilang mawala sa radar niya. Biyernes pa ang uwi ni Enchong. May oras tayo hanggang Biyernes para ihanda ang atake. Paano kung tumawag siya? Paano kung gusto niyang kausapin sila? Sabihin mo ang totoo. Na may sakit si Sofia kaya dinala mo sa bahay ng ate mo para makapagpahinga sa mas tahimik na lugar. Huwag kang magpapaliwanag ng sobra. Kailangang normal ang tunog mo, Marichel. Iyon ang pinakamahirap. Kailangan ikaw ang dating asawa niyang masunurin. Tiningnan niya ako at saglit na lumambot ang ekspresyon niya. Kaya mo ba? Bago pa ako makasagot, nagvibrate ang cellphone ko sa mesa. Umilaw ang screen at lumabas ang picture namin. Si Anton at ako. Nakanggiti. Karga-karga ang kambal sa beach sa Palawan. Tawak mula sa kanya. Nakingan kami ni Lourdes. Tumango siya na nalalaki ang nga mata. Kalma. Huminga ka. Kaya mo yan. Inslide ko ang daliri ko para sagutin ang tawag at inon ang loudspeaker. Hello Hon? Kakaibang normal ang tunog ng boses ko. Parang lumalabas sa speaker sa loop ng ulo ko. Maricel, kamusta na ang prinsesa ko? At si Lucas? Mainit ang boses niya. Pamilyar. Ang parehong boses na nagsabing mahal kita ng 1000 beses. Bumaba na ang laknat ni Sofia. Nakainom na siyang gamot. Si Lucas, okay naman. Nanonood ng TV. Bawat salita ay sobrang bigat. Mabuti naman. At sa ospital, okay lang ba? Mabilis ba kayong inasikaso? May banayad na atensyon sa ilalim ngeng tanong niya. Hindi siya nagtatanong tungkol sa nararamdaman ngeng anak niya. Nagtatanong siya tungkol sa ospital. Tungkol sa doktor. Oh, okay naman. Isang batang doktor. Mabait siya. Tapos dumaan ang head nila. Si Dr. Garcia yata. Para tingnan lang kung okay ang lahat. Hinayaan ko ang isang manipis na sinulit ng pagdududa sa boses ko. Parang kilala ka niya. Sabi niya, ang maingat mo raw sa ma-check-ups ng mabata. Isang maikling katahimikan. Tila may kuryente sa kabilang linya. Tapos mas mabilis na siyang magsalita. Si Dr. Garcia. Magaling siyang doktor. Buti at naasikaso niya kayo. Pinauwi na ba kayo? Nasa bahay na. Perfect. Miss ko na kayo. Biyernes babalik na ako at may pasalubong ako.
Bibilhan ko sila nung mga superhero toys na gusto nila. Matamis at parang isang mapakmahal na ama ang tono niya. Ang tonong isang lalaking nakpaplanong laslasin sila para kumuhang kidney. Magugustuhan nila yon, sabi ko. Nakatitik sa bukas na folder. Anton, dadalhin ko ang nga bata kina Ate Elena sa Laguna ng ilang araw. Dahil sa lagnat at pag-aalala ko, naisip kong makakabuti ang pag-iba nga hangin. Para sa akin din. Isa na namang katahimikan, mas matagal ngayon. Sa Laguna. Ngayon, Marichel. Hindi ko alam kung magandang ideya yan. May sakit si Sofia. Nurse si Elena, Anton. Mas maalagaan siya doon kaysa rito kung mag-isa lang ako, at kailangan ko ring huminga. Nakakapagod ang araw na ito, pinilit kong maging nanginginig ang boses ko. Ang panginginig ngeng isang pagod at nag-aalalang asawa na inaasahan niyang marinig. Sumuko siya. Mas madali ang sumuko kaysa mag-imbestiga. Sige, tama ka, Hon. Kung anong kailangan mo, pero huwag masyadong matagal ha. Pagdating ko ng Biyernes, gusto ko nandito na ang buong pamilya ko. Buong pamilya ko. Napakabastos ang bagong kahulugan ng linyang iyon. Siyempre, hanggang Biyernes. I love you. Parang napapaso ang dila ko sa masalitang iyon. I love you more. Mag-ingat kayo. Binaba niya. Inilapa ko ang phone sa mesa. Walang kontrol ang pangingining ng kamay ko. Inakbayan ako ni Lourdes. Ang galing mo. Perfect. Ngayon, mag-impake ka ng gamit. Alis na tayo. Una sa notaryo, tapos sa Laguna. Ako na magmamaneho. Tumingin ako sa pasilyo. Papunta sa kwarto nga anak ko. Sa dalawang inosenteng buhay na natutulog. Walang kamalay-malay na ang ama nila ang pinakamalaking banta sa kanila. Ang pagmamahal na naramdaman ko para kay Anton ay naging ibang bagay na. Isang malamig at madilim na layunin. Tara na, sabi ko. At hindi na, nanginginig ang boses ko. Mananalo tayo sa laban na to. Ang Slex papuntang Batangas ay tila walang katapusan. Ako ang nakmamaneho, pero si Lourdes talaga ang kapitan ng barko. Nilulunok ngang Honda CR-V niya ang mga kilometro ng may determinasyon, habang paulit-ulit niyang nire-review sa akin ang diskarte. Ang pinakamahalaga. Huwag mong hubarin ang maskara mo, Marichel. Hindi ka pupunta roon para makipag-away sa isang kabit. Kakausapin mo ang isa pang biktima. Biktima na may hawak na susi para mapabaksak si Anton. Nakatingin ako sa bintana. Pinagmamasdan ang mapuno at bukit na nadadaanan namin. Paano kung pagbagsakan niya akong pinto? O kaya tawagan niya si Anton pagkakita niya sa akin? Nairita si Lourdes. Isang tipikal na mataray na Pilipina na ikinangiti ko ng bahagya. Kaya nga hindi tayo nagpasabi. Pagdating natin, pindot agad sa doorbell. Pasok agad. Base sa mga sulat niya. Takot na takot ang babaeng yon at baon sa problema. Ayaw niya nga. Eskandalo. Ikaw ang legal na asawa. Ikaw ang may legal na kapangyarihan. Kung matalino siya, makikinis siya sayo. Kung matalino siya, umalingaw-ngaw iyon sa kotse. Sa likod ng sasakyan, natutulog sina Lucas at Sofia. Pagod sila pagkatapos ng isang gabi sa bahay ni Ate Elena sa Laguna. Sinabi ko sa kanila na bibisita kami sa isang kaibigan kong may sakit, isang kalahating katotohanan na mahirap lunukin. Iniwan ko muna sila kay Elena. At nagmakaawa akong huwag niya silang alisin sa paningin niya. Si Anton ang rason. Sabi ko sa kanya ng walang detalye. Sapat na ang takot sa mga mata niya. Ang ate kong praktikal at dalaga ay tumango lang. Walang mangyayari sa kanila rito. Pero mag-ingat ka, Marichel. Noon pa man, wala na akong tiwala sa taong yon. Sinalubong kami ng Batangas ng mainit na araw, pero hindi nito mapawi ang lamig sa loob ko. Ang lugar ay isang tipikal na neighborhood sa lipapunong buhay. May mga tricycle, mga nagtitinda, at mga nakasampay na damit sa malilit na balkonahe. Pumarada kami sa tapat ng isang medyo lumang apartment building na may mga paso ng halaman. Building number 14. Ang address na nakasulat sa mga resibo sa folder ni Anton. Sigurado ka bang kaya mong mag-isa? Hinawakan ni Lourdes ang braso ko. Pwede kitang samahan sa itaas. Hindi. Kailangan ako lang. Kaming dalawa lang. Huminga ako ng malalim. Maghintay ka rito. Kung pakalipas ng kalahating oras ay wala pa ako, o kung may marinig kang sumisiga, umakyat ka. O tatawag akong pulis. Pagtatama niya na seryoso. Inakyat ko ang mga hagdan ng dalawahan. Para bang kung mag-aatubili ako ay matatalo ako. Third floor. Kaliwang pinto. May pangalan sa doorbell. Soriano. Si Isabel Soriano. Ang may-aring maayos na penmanship sa makasulat na punong pag-ibig, desperasyon, at utang na loob.
ang kabilang baba. Pinindot ko ang doorbell. Sa loop, may narinig akong mabilis na yabag, boses ang isang batang nagtatanong. Tapos ingay ang maraming kandado. Bumukas ng kaunti ang pinto. Nakakabit pa ang door chain. Siya iyon. Mas payat kaysa sa mamalabong litrato na nakita ko sa mapapel ni Anton. Nakapusot ang buhok, at malalim ang eyebags na hindi may tago nga makeup. Naka-jeans at maluwag na t-shirt. Lumaki ang mapupusyaw na asul niyang nga mata nang makilala niya ako. Walang duda na kilala niya ako. Malamang. Pinapakita ni Anton ang nga pictures namin ng mabata sa phone nito. Sa kabilang buhay niya. Oh, sabi niya. At nanginginig ang boses niya. Isabel Soriano. Ako si Maricel Villar. Kailangan nating mag-usap. Ngayon na. Mas lalo siyang namutla. Kung possible man yon. Hindi. Hindi magandang oras ngayon. May sakit si Miguel. Si Miguel na 8 taong gulang. May end-stage chronic kidney disease. At ang asawa ko, si Anton Villar, ang ama niya. Binitawan ko ang mga salita ng parang mga bala, malamig at malinaw. Pwede tayong mag-usap dito sa labas. At hayaan ang makapitbahay na gumawa ngeng, chismis, o pwede sa loob. Pero sisiguraduhin ko sa'yo. Mag-usap tayo. Tumunog ang kadena. Bumukas ang pinto. Ang apartment ay malit, maayos, pero magulo tulad ng isang bahay, na may batang, may sakit MH medical supplies, nakatabi NHame, meha laruan, meha bote NH gamot sa istante, may amoy NH, disinfectant. At sa sofa. Nakabalot sa kumot, nandun siya. Si Miguel. Parang nakikita ko si Anton na mas bata ang 6 na taon. Parehong madilim na mata, parehong kurba ang kilay, parehong hugis ang bibig, pero ang batang ito ay mas maputla, mas marupok. Tiningnan niya ako na may kuryosidad, walang takot. Ma, sino po siya? Tanong niya sa malambot na boses. Kaibigan siya ni Papa, anak, sabi ni Isabel. At ang bilis niyang maksinungaling ay nakasakit sa akin. Miguel, pwede bang pumunta ka muna sa kwarto mo at tapusin ang puzzle mo? Kakausapin lang ni Mama, si Tita sandali. Sumunod ang bata. Nagbigay ng huling tingin bago nawala sa pasilyo. Nang sumara ang pintong kwarto niya, naging nakakasakal ang katahimikan. Hindi ako inalok ni Isabel na umupo. Nanatili siyang nakatayo, nakakrus ang mabraso sa dibdib. Defensive. Anong kailangan niyo? Paano niyo ako nahanap? Hindi kasing ingat ni Anton ang inaakala niya. May folder siya sa study niya. May mga sulat, pictures, medical reports. Tiningnan ko kung paano siya lumilit sa bawat salita ko. Alam ko ang sakit ni Miguel. Alam kong si Anton ang tatay niya. At alam ko kung anong binabalak niyang gawin sa mga anak ko. Pumikit siya ang isang saglit. Pagdilat niya, may mga luha na ang galit, o takot, o pareho. Wala kayong karapatang pumunta rito para husgahan ako. Wala kayong alam. Wala akong alam. Pinutol ko siya at bumuhos ang galit ko. Nawala akong alam. Isabel. Naniloko ako nga asawa ko sa lahat ng taong ito, na baka pinakasalan niya lang. Ako para makaroon ang malulusok na, anak na pwedeng gawing reserba para sa anak ninyo. Na ang mga anak ko, ang mga sanggol ko, ay itinuring niyang parang mga hayop na kakatayin para kuhanan ng piyesa, nang hindi ko alam. Yan ba ang wala akong alam? Nasa inyo ang lahat, sigaw niya. Nabasak ang boses niya. May asawa kayo, bahay, malulusok na anak. Ako. Si Miguel lang ang meron ako at namamatay na siya. Si Anton lang ang inaasahan namin. Ama siya. May obligasyon siyang tulungan siya. Tulungan, oh. Pero hindi sa pamamagitan ng pagdukot ng ngalaman loop ng nga anak ko. Binabaan ko ang boses ko dahil baka marinig ng bata. Pumayak ka. Alam mo ba kung anong ibig sabihin nun? 6 na taon lang sila, Isabel. 6 na taon. Ang pagtanggal ng kidney ay hindi parang pagbunot lang ng ngipin. Habang buhay ang panganib nun. At hindi lang para sa isa. Baka para sa 2 pa base sa mga notas niya. Bumaksak siya sa isang silya na parang nanghina ang nga binti niya. Tinakpan niya ang muha niya ang kanyang nga kamay. Hindi ako pumayak. Bulong niya sa pagitan ng nga daliri niya. Kailanman hindi ako pumayak. Sinabi ko na sa kanya ng ilang libong beses. Pero si Anton. Napakagaling niyang magsalita, makumbinsi. Sabi niya advance na ang medisina, na mabilis lang makaka-recover ang mga bata,
na ito ay pagpapakita ng pagmamahal sa kapatid. Nasisiguraduhin niyang walang makukulang at mabibigyan sila ng the best na atensyon. Kapatid, nandidiri kong binikas ang salita. Hindi nga nila alam na nag-exist kayo. At siya, anong sinasabi niya sa mga anak ko? Na may ibang pamilya. Ang papa nila sa Batangas. Na may half-brother sila na kailangan nilang bigyan ng kidney para mabuhay. Hindi. Umangat ang ulo niya. Naknininging ang mata. Hindi alam ni Miguel na si Anton ang tatay niya. Akala niya tito lang siya. Isang kaibigan ng pamilya na tumutulong sa amin. Dumadalaw si Anton kapag kaya niya. Nagdadala ng nga regalo, pero ayaw niya siyang lituhin. Sabi niya kapag malaki na siya. Ipapaliwanag niya lahat. Nagpakawala siya ng mapait na tawa. Siguro pagkatapos ng transplant, no? Ang sakit sa boses niya ay toto. Ito ay sakit ng isang inang nakikita ang anak niyang nahihirapan. At sa unang pagkakataon, lampas sa sarili kong galit, nakita ko hindi ang isang kabit, hindi ang kaagaw, kundi isa pang babaeng natrap sa gagamba ni Anton. Isang gagambaeng kasinungalingan, manipulasyon, at hiya. Umupo ako sa tapat niya, sa dulo ng sofa. Isabel, makinig ka. Hindi ako nandito para saktan ka o si Miguel. Nandito ako para itigil to. Dahil ang gusto ni Anton ay isang krimen. Halimaw siya. At kung magtagumpay siya, hindi lang buhay ng mga anak ko ang sisirain niya. Malamang sa kulungan ang bagsak niya. Kapag nangyari yon, sinong mag-aalaga kay Miguel? Tiningnan niya ako ng may pagdududa. Sabi niya kontrolado niya ang lahat. May mga doktor siyang kaibigan, abogado siya. Alam niya kung paano ikutin ang batas at mga tao. At naniniwala ka sa kanya. Pagkatapos ng lahat ng ginawa niya sa ating dalawa. Pagkatapos niyang itago sa amin ang tungkol sayo, at itago sa pamilya niya ang tungkol kay Miguel dahil baka masira ang reputasyon niya, lumapit ako sa kanya. Araw-araw siyang nagsisinungaling sa akin. Ilang taon siyang nagsinungaling sayo. Iniwan kang mag-isa kasama ang batang may sakit. Bakit niya sasabihin ang totoo ngayon? Hindi sumagot si Isabel. Pinaglalaruan niya ang hiblang ng isang unan. Kailangan ni Miguel ang kidney na yon, bulong niya. Mas para sa sarili niya. Sabing mga doktor, kapag hindi siya na-transplant this year, malabong mabuhay pa siya. May mga list of donors, Isabel. May pag-asa pa. Pero hindi pwedeng nakawin ang kidney ng malusok na bata. Hindi pwede, Isabel. Lumambot ang boses ko. At alam mo yan. Kaya nga kinontak mo si Dr. Garcia, di ba? Para abisuhan niya ako kung may pakakataon. Nagulat siya at napaangat ng tingin. Si Oscar. Sinabi ni Dr. Garcia sa inyo. Oh, binalaan niya ako. At isa yung matapang na aksyon ng pagiging makatao. Ngayon, ikaw naman. Nanginginig siya. Halata ang bigat ng ilang taong pagtatago. Ng utang na loob, ng takot, ng desperasyon sobrang bigat na hindi na niya makaya. Anong gusto mo sa akin? Ang totoo. Lahat ng totoo. Kailangan mong sabihin sa akin lahat, mula simula. Paano niyo nakilala si Anton? Bakit kayo nagiwalay? Paano siya bumalik? At kailangan kong ebidensya. Kahit ano na pwede kong gamitin laban sa kanya. Emails, texts, voice recordings. Kahit ano kung saan pinag-usapan niya ang plano sa mga bata. Para saan? Para idemanda siya. Ipakulong siya. Nasasakal ang boses niya. Kung gagawin mo yan, titigil ang tulong niya sa amin. Hindi ko mababayaran ang gamutan ni Miguel. Kung hindi ko gagawin to, gagawang paraan si Anton na kunin ang mga bata sa bakasyon, sa pagpapacheck up at pagbalik nila. Isa sa kanila may peklat at kulang na ng isang kidney. Sa tingin mo ba pagkatapos nun, patuloy ka pang tutulungan ni Anton? O maglalaho na siya dahil malinis na ang konsensya, niya dahil nabayaran na niya ang utang niya sa unang anak niya? Nakita ko siyang napanginig. Tulungan mo akong pigilan siya, Isabel. Ipapangako ko sa iyo, hindi kita pababayaan. Tutulungan ko si Miguel. Magbabayad ako ng abogado. Maghahanap tayo ng foundations, kahit ano. Pero unahin nating pigilan si Anton. Lumipas ang ilang mahahabang minuto. Tanging ang pektik ng orasan sa dingding at ang mahinang tunog na TV mula sa kwarto ni Miguel ang naririnig. Naglalaban ang isip ni Isabel ang utang na loob. Sa lalaking ginamit siya. Ang takot niya. At ang pagmamahal niya. Bilang ina. Sa huli. Tumayo siya at naglakad papunta sa isang maliit na kabinet.
Kumuha siya ang isang simpleng kahoy na kahon na ginagamit paglagyan ng mga memorabilia. Ipinatong niya ito sa center table at binuksan. Hindi ako nagtatago ng files sa computer dahil baka silipin ni Anton, bulong niya. Naglabas siya ng isang bungkos ng masulat, mas makapal pa kaysa sa hawak ko. Ito lahat ng sulat niya. Simula nung bumalik siya sa buhay ko nung 3 years old si Miguel at nadiagnose sa sakit niya. Sa ibabaw ng mga sulat, naglabas siya ng isang lumang cellphone, yung luma na hindi smartphone, Nokia keypad phone. At sa phone na to, may mga voice recordings, mga tawag. Nung una, nire-record ko lang kasi gusto kong marinig ang boses niya kapag wala siya. Tapos, sinimulan kong i-record just in case. Kung sakaling iwan niya ulit kami at itigil ang tulong. May mga usapan kami tungkol sa pera, sa mga doktor, at sa mga anak niyo. Kinuha ko ang phone. Maliit ito at mabigat. Isang armas. May bagong recordings ba? Yung pinag-usapan niya ang plano? Tumango siya na hindi nakatingin sa akin. Yung pinakabago ay 2 linggo lang ang nakararaan. Tinanong ko siya ng direkta. Anton, paano kung ayaw nga mabata? Kambal, paano kung malaman ngang nanay nila? Lumunok siya. Sabi niya, hindi raw mangyayari yon. Nabulag ang tiwala mo sa kanya. Na isa kang mapagmahal na ina pro uto-uto. At sa pinakamasamang senaryo, may joint custody siya at pwede siyang gumawa ng medical decisions in emergency cases. Na may kaibigan na siyang abogado na kayang i-justify ang organ extraction. Sa magkapatid sa sitwasyon ng Times Extreme Family Emotional Necessity *. Nagyelo ang hangin sa baga ko. Uto-uto. Ang salita ay umaalingaw na parang isang sampal. Pero mas malala pa yung extreme necessity. Nag-research na si Yaene Mega, butas sa batas. Handa siyang lumaban at manalo sa husgado. Kailangan mong ibigay sa akin to, Isabel. Isinara niya ang kahon ng malakas. Hindi ko pwedeng ibigay. Pwede mong pakinggan dito, pero huwag mong dadalhin. Ito lang ang panlaban ko. Kung malaman ni Anton na trinaydor ko siya, trinaydor na niya tayong dalawa. Inabot ko ang kamay niya pero binawi niya. Isabel, kung walang ebidensya, salita mo laban sa salita niya. Isa siyang prestihiyosong abogado. Palalabasin nila na isa lang akong slosang asawa na nalaman ang tungkol sa kabit niya at gumagawa ng kwentong multo para makuha ang nga bata. Kailangan mong pumili. Magtitiwala ka ba sa mapangakong lalaking inanakan ka at biglang nawala? Na itinatago kayo parang isang nakakahiyang sikreto dahil sa hiya ng pamilya niya. O magtitiwala ka sa isa pang ina na nangangakong gagawin ang lahat para matulungan ang anak mo, pero hindi sa kapalit ng mga anak niya. Ang mga mata niya, asul at punong luha, ay sinusuri ang nga mata ko. Naghahanap ngang kasinungalingan. Naghahanap ngang kahit anong senyales ngang manipulasyon na nakasanayan na niya kay Anton. Hindi ko iniwas ang paningin ko. Hinayaan ko siyang makita ang lahat ng sakit ko, lahat ng galit ko, at ang determinasyon ko. May isa pa, sabi niya sa paus na boses. Isang bagay na baka hindi mo alam, na nagpapaliwanag kung bakit masyadong obses. Si Anton na isa sa mga anak niya ang maging donor. Ano yon? Nung nga bata pa kami ni Anton, baliw na baliw kami sa isa-isa. Galing kami sa makaibang mundo. Alam mo naman yan. Mahirap lang kami. Sila. Alam mo naman ang Navilar. Sabi niya nang may hinanakit. Binigyan siyang ultimatum ng tatay niya. Hiwalayan ako o tatanggalan siya ng mana. Puputulin lahat ng suporta. Pag-aral. Kinabukasan sa law firm ng pamilya nila. Sobra nilang ikinahiya ang relasyon namin. Iniwan ako ni Anton. Pumunta siya ng Maynila. At lumipas ang ilang buwan nalaman kong buntis ako. Hindi ko sinabi sa kanya. Ayokong bumalik siya dahil sa obligasyon. Tumigil siya para huminga. Pero bilog ang mundo. Nang makasakit si Miguel, wala akong pera. Si Mama, na siya na lang ang pamilya ko. Ipinilit sa akin. Hanapin mo ang tatay niya. Obligasyon niya yan. Sa huli, nahanap ko rin siya. Siya pa ang nakpilit magpa-DNA test. At nung napatunayan niyang anak niya si Miguel, nagbago siya. Naging obsessive siya. Sabi niya parusa raw ito ang Diyos dahil tinalikuran niya ang anak niya. Dahil tinalikuran niya ako, dahil sa hiya. Na ito raw ang second chance niya. Na ang pagligtas kay Miguel ang magiging katubusan niya sa makasalanan niya. Pero hindi kahit paano na lang. Kailangang sa pamamagitan ng dugo niya. Sa pamamagitan ng dugo nga anak niya.
sa legal na asawa. Parang isang sakripisyo, isang pagbabayad sa utang. Gamit ang gumapang ang kilabot sa akin. Hindi lang ito kalkuladong kasamaan. Ito ay mas madilim, mas baluktot. Isang klase ang panatikong paglilinis ang konsensya. Hindi lang gusto ni Anton na iligtas si Miguel. Gusto niyang bayaran ang kasalanan niya kapalit ng kalusugan nina Lucas at Sofia. Mas naging mapanganib siya dahil dito. Ang isang taong gumagalaw dahil sa maling paniniwala at pagtatangkang tubusin ang sarili ay kayang gawin ang lahat. Kaya hindi sapat ang pera o mahanap ng ibang donor. Patuloy ni Isabel. Para sa kanya, kailangang ganito ang mangyari. Kailangan itong maging pagbabayat ng pamilya. Isang obsesyon. Tila lalong lumit ang kwarto. Mas nakakasakal. Ang cellphone na may recordings ay nasa gitna namin. Parang isang granada na walang pin. Hayaan mo akong tulungan ka, Isabel. Sabi ko sa pinakamalambot na boses na kaya ko. Tulungan mo akong pigilan siya para sa kabutihan ng lahat. Pati na rin ni Miguel. Gusto mo bang mabuhay ang anak mo bitbit sa konsensya na inutang niya ang buhay niya sa makapatid na binalakgilitan ng ama nila? Sa isang pamilyang sinira nila? Ang huling tanong na iyon ang umasak sa mga depensa niya. Isang hikbi ang kumawala sa lalamunan niya. Kinuha niya ang cellphone at inilagay sa kamay ko. Ang malamig at maninipis niyang daliri ay nakakapit sa akin. Kunin mo. Pero pakiusap, bilisan niyo. Madalas siyang tumawag kapag Huwebes ng gabi. Kung may maramdaman siyang kakaiba sa akin, bago pa mangyari yon, magsisimula na ito. Paniniguro ko, ibinubulsa ang phone na para bang isang pasabog. Isabel, may mapupuntahan ka ba? Just in case, kamag-anak o kaibigan na malayo rito. Umiling siya, takot na takot. Nanay ko lang, nasa probinsya sa Quezon. Pero may sakit siya. Pumunta kayo roon ngayon din. Sabihin mo kay Anton na kailangan ni Miguel ng sariwang hangin, kahit ano. Pero lumayo ka muna rito hanggang pumutok ang gulong ito. Tumango siya na takot. Pero may nakita akong kaunting ginhawa sa mga mata niya. Ang ginhawang isang taong. Matapos bitbitin ang sikreto at hiyan ng maraming taon. Sa wakas ay may kahati na sa bigat. Lumabas ako ng apartment na nanginginig ang mabinti. Mas mabigat pa sa bato ang mga recording sa bag ko. Pagdating sa kotse, agad na nabasa ni Lourdes ang muka ko. Binuksan ko ang bag ko at pinakita sa kanya ang lumang cellphone. Nasa atin na ang pag-amin. At nasa side na natin ang kabit. O at least, hindi na natin siya kalaban. Sumipol ng mahina si Lourdes. Maricel, dinamita dyan. Pinastart ni Jang kotse. Ano nang gajon? Ngayon, tiningnan ko sa bintana ang harap ng building, kung saan isang babae ang sumilip mula sa kurtina. Pupunta tayo sa isang abogado. Hindi lang ordinaryong abogado kundi sa pinakamagaling na criminal lawyer sa Manila. Kasi hindi na to isang simpleng annulment o hiwalayan. Lutz, isa na itong giyera. At ibubuhos natin ang lahat. Ang opisina ni Ati Gonzalo Valderrama ay sakop ang buong palapa ng isang magarang building sa Ayala Avenue. Hindi ito ang klase ng lugar na nakasanayan ng isang ordinaryong tao. Ang mga pader ay puno ng dark wood bookshelves at ang katahimikan ay binabasag lang ng mahinang times TikTok times ng isang grandfather clock. Nakaupo kami ni Lourdes sa leather chairs habang si Valderrama isang lalaking nasa 60s. May puting buhok, at matang mapanuri ay nakikinig sa mga recordings mula sa phone ni Isabel. Pumili siyang dalawa. Ang una, 6 na buwan na ang nakakaraan. Anton, huwag mong intindihin ang madetalye, Isabel. Ako nang bahala sa lahat. Malusok ang mga bata. Malakas sila. Pagdating ng panahon, mabilis at palihim lang ang mangyayari. Asterisk Isabel. At kay Maricel, anong sasabihin mo, Anton? Asterisk. Isang buntong hininga, Anton. Isang napakabuting ina ni Maricel, pro uto-uto. May tiwala siya sa akin ng buong-buo. Kung kailangang mag-minor surgery, sasabihin kong para sa ikabubuti nila yon. Palusot lang gaya ng appendicitis o kung ano. Pipirmahan niya kahit ano. Isabel, hindi ko alam. Anton, natatakot ako. Anton, ako ang tatay nila. May authority ako sa kanila at may mga kilala ako sa mga ospital at sa korte. Hindi ito negotiable. Isabel, ito na lang ang tanging paraan para mabuhay si Miguel. Ang pangalawang recording. Ang pinakabago na kwento ni Isabel, kung saan pinag-usapan ni Anton ang extreme family necessity at ang koneksyon niya sa mga abogado para paikutin ang batas. Pinatay ni Valderrama ang recording. Hindi nagbago ang ekspresyon niya. Pinaksalikop niya ang nga daliri. Mrs. Villar,
Ang hawak ko rito, mula sa pananaw ng batas, ay potensyal na napakalakas, pero potensyal na napakasensitibo. Potensyal. Tanong ko, nakakaramdam ng matinding kaba. Inaamin na niya mismo na gusto niyang kunin ang organs ng maanak ko nang walang permiso. Inaamin niya ang intensyon niya. Sa mga pribadong usapan kasama ang nanay ng anak niya sa labas. Oh. Pero hindi niya inaamin ang isang consummated crime. Sabi ni Valderrama nang may nakakairitang pagiging kalmado, ang asawa ninyo ay isang magaling na abogado. Alam niya kung paano magsalita nang hindi lumalampas sa limitasyon. Dito, nagsasalita siya tungkol sa minor surgery, sa ikabubuti nila. Hindi niya kailanman sinabing tatanggalin ko ang kidney nila. Ito'y puro retorika. At sa korte, kakapitan niya ng defense lawyer niya. Suminggit si Lourdes, pero kasama ng mga medical reports, ng compatibility tests, at ng written plan niya, nagiging matibay ang ebidensya ng criminal plan. Oh, pero para makakuha tayo ng temporary restraining order, TRO, at lalo na para tanggalan siyang ng parental authority, kailangan nating ng higit pa diyan. Kailangan nating patunayan ang imminent danger. Tumingin siya ng direkta sa akin. Sa tingin niyo ba, ay susubukan ng asawa niyong kunin ang mga bata ng sapilitan sa lalong madaling panahon? Babalik na siya bukas, sabi ko, garalgal ang boses. At may joint custody siya ngayon. Pwede niya silang sunduin sa school, dalhin sa weekend, at hindi na ibalik. Tumango si Valderrama. Yan ang kahinaan ng preventive position natin. Hanggat wala siyang malinaw na aksyon, protektadong batas ang karapatan niya bilang ama. Ang rekomendasyon ko ay umatake sa dalawang front. Una, ang criminal case. Magfa-file tayo ng formal complaint bukas ng umaga sa piskalya base sa material na ito. Conspiracy to commit serious physical injuries, grave coercion, and violation of the Anti-Child Abuse Law, RA 7610. Ibibigay yan sa investigating prosecutor at sana makakuha tayo ng preventive measures. Sana? Inulit ko, walang criminal record ang asawa ko. Respetado siyang abogado at sikat ang pamilya nila. Baka isipin ngang judge na dahil walang naganap na aktual na pananakit, hindi kailangang tanggalin ang rights niya. Huminto siya. Kaya nga andito ang panggalawang front. Ang civil case. Annulment o legal separation. On the grounds of repeated marital infidelity. At ang pinakamahalaga, petition for sole custody and suspension of visitation rights based sa matinding pangganib sa mga bata. Infidelity. Ang salitang yon ay parang sobrang liit, sobrang babaw, kumpara sa halimaw na natuklasan ko. Ito ang pinakamabilis na paraan, patuloy ni Valderrama. May ebidensya tayo NG relasyon niya kay Isabel Soriano at sa anak nila sa labas. At idagdag mo pa ang kapaligiran ng kasinungalingan at manipulasyon. May sapat tayong grounds para humingi ng sole custody. Pero ulitin ko, hindi ito automatic. Baka magbigay ang family court judge ang supervised visitation rights dahil idadahilan nila na walang direktang pisikal na pananakit sa mga bata. Tumayo ako, hindi na mapakali. Anong ibig mong sabihin na walang ebidensya ang pananakit? Hindi ba yung plano niya ay isang forma ang pang-aabuso? Isang planadong pagputol sa katawan ng bata. Planado, Mrs. Villar. Pero hindi pa nangyayari. Tumayo rin si Valderrama. At sa unang pagkakataon ay nakita ko ang tunay na awa sa mukha niya. Naintindihan ko ang nararamdaman niyo. Napakasamang ng sitwasyon. Pero madalas mabagal ang hustisya at bulak sa mga bagay na hindi pa nangyayari. Ang gagawin ng asawa niyo, kung talagang matalino siya, ay maliitin ang lahat. Palalabasin niya na sismis at gawa-gawa lang yan ng isang selosang asawang nalaman na may kabit siya. Na ang medical tests ay dahil lang sa praning siya sa kalusugan nila. Na ang plano ay mga notes lang ng isang desperadong ama, pero hindi niya intensyong gawin. At tatanungin niya yung nga recordings. Sasabihin niya na out of context at inudyukan lang siya ni Isabel. Salita niya at salita na kabit niya laban sa kanya. At siya si Anton Villar, abogado na prestigyosong law firm. Ang bigat ng katotohanan ay sinimulang durugin ako. Akala ko dahil may ebidensya na. Mabilis at patas ang lahat. Pero pinipinta sa akin ni Valderrama ang isang napakahabang laban sa korte. Naabot ng ilang buwan o taon, at sa panahong iyon ay may excess pa rin si Anton sa mga bata. Anong gagawin natin? Tanong ni Lourdes. Sinasalita ang tahimik kong desperasyon. Gagawin natin lahat at gagawin natin bukas, sagot niya. Kayo, Mrs. Villar. Hindi na kayo uwi sa bahay kapag nandiyan na siya.
Ang mabata ay mananatili kina Ate Elena sa Laguna ng walang palugit. Ipa-file natin ang criminal case ng napakaaga, kasabay ng annulment at urgent temporary restraining order. Babaha tayo ng kaso sa korte. Gagawa tayo ng sobrang ingay na hindi magkakaroon ng ibang choice ang judge kundi umaksyon bilang pag-ingat hanggang sa lumabas ang katotohanan. Isang shock strategy. Paano kung hindi gumana? Bulong ko. Inayos ni Valderrama ang salamin niya. Kung ganoon, Mrs. Villar, kailangan mong gawin ang ginagawa engen. Lahat ng ina kapag nabigo ang sistema. Poprotektahan mo ang nga anak mo gamit ang sarili mong nga kamay. At maghihintay ka na makamali siya. Lumabas kami nga opisina na may hawak na makapal na forms na pipirmahan at appointment bukas ng 8 AM sa Makati RTC. Gabi na sa Makati. Nakaupo ako sa kotse ni Lourdes, tinitingnan ang nga ilawang syudad. Nanginginig ako. Magiging maayos din lahat, Marichel. Ang galing ni Valderrama. Kung may kayang bumangga kay Anton, siya yon. Sinusubukan ni Lourdes maging matatag. Pero pareho naming napansin na masyadong maraming potensyal ang ginamit niya kanina. Ngayong gabi, seryosong sabi ni Lourdes, isusulat mo ang lahat. Bawat alaala kapag dinala niya sa doktor ang nga bata nang hindi kakasama. Bawat kakaibang komen, lahat. At bukas, pagkatapos sa presinto at korte, pupunta tayo kay Dr. Garcia. Kailangan natin ng official statement niya. Nang gabing iyon sa kondo ni Lourdes, habang nire-review niya ang mga drafts ng demanda, umupo ako sa harap ng laptop, nag-type ako ng pahina-pahina. Ang araw na iginilit ni Anton na dalhin sa ospital si Sofia dahil lang naksuka, ang oras na nagalit siya dahil pinakain ko si Lucas ng ice cream na maraming food coloring, ang obsesyon niya na matulog sila sa eksaktong oras, na mag-ehersisyo sila. Bawat alaala, kapag tiningnan ngayon sa pamamagitan ng lente ng katotohanan, ay naging isa pang piraso ng nakakatakot na puzzle. Hindi iyon mapagpapakita ng pagmamahal. Iyon ay mga maintenance protocol para sa isang mahalagang reserba. Alas 11 ng gabi. Nagvibrate ang cellphone ko. Si Anton. Huminga ako ng malalim ng 3 beses bago sumagot. Hello, Hon. Ready na bang umuwi bukas? Ang boses ko ay pagod pero normal. O, alis ako ng maaga. Baka alas 11 nandiyan na ako. Kumusta ang mabata? Nasa Laguna pa ba sila? Ang tono niya ay masaya at excited. Oh, okay naman sila. Spoil sila kay Elena. Wala nang lagnat si Sofia. Huminto ako. Anton, kailangan nating mag-usap pag-uwi mo. Talaga? Isa na namang katahimikan. May problema ba? Ang weird ng boses mo. Nakaroon kasi ako ngang maraming oras mag-isip habang wala ang nga bata. Tungkol sa ating dalawa. Sa pamilyang gusto natin. Pinili ko ang mga salita ng maingat. Nagtatanim ang tamang sukat ng pagdududa para hindi siya makahalata sa nalalapit na atake, pero sapat para i-justify ang panlalamig ko. Masakit makatuklas ng magabagay-bagay. Makatuklas ng ano, Maricel? Nawala ang init sa boses niya. Ano bang pinagsasasabi mo? Maraming bagay. Masikreto. Bukas na natin pag-usapan. Sige. Inaantok na rin ako. Binaba ko ang phone bago pa siya makasagot. Kumakabok ng malakas ang dibdib ko sa makatadyang ko. Isang mapanganib na sugal iyon. Kung maghihinala siya ng sobra, baka mapaaga ang uwi niya o gumawa ng ibang hakbang. Pero kailangan kong isipin niya na babalik siya sa isang walang taong bahay kung saan malamig ang pakikitungo ko dahil nalaman ko ang pangangaliwan niya. At hindi dahil nahukay ko ang buong sabwatan niya. Ang maliitin niya ako ang tanging alas ko. Alas 10 umaga. Nasa harapan kami ni Lourdes sa police station sa sentro ng Makati. Ang pulis na nag-asikaso sa amin, isang batang lalaki na mukhang kulang sa tulog, ay nanlaki ang nga mata ng ilapak ni Lourdes, na umaakto bilang abogada ko, ang kaso at ang nga kopya ng medical reports. Mrs., ang lala naman po nito. May proof ba kayong tinangka ng ang asawa niyo ang anumang bagay? May ebidensya na pinaplano niya na, at may kapasidad siyang gawin, at nasa panganib ang nga anak ko. Gusto kong mag-file ang reklamo for conspiracy to commit serious physical injuries at paglalagay sa panganib ng mga anak ko. Hindi nanginginig ang boses ko. Ang takot ay naging isang solidong, bakal na determinasyon. Mabagal ang proseso, punong burokrasya. Pumirma ako ng napakaraming sinumpaang salaysay. Ang pulis, nalalong sumeseryoso, ay gumawa ng gatawag. Ablumila de pusirsing, talamimina.
Ay narap kami ng isang inspector mula sa Women and Children's Protection Desk, WCPD, sa isang mas malaking opis. Nakinig siya sa recordings. Nagbasa ang nga si Mrs. Villar. Abot to sa piskalya, at magiging napakahirap nito. Lalaban ng patayan ang asawa niyo. Lalaban din ako. Simpleng sagot ko. Mula presinto, ringliretso kami sa Makati RTC. Nandun na si Valderrama. Walang gusot ang dark suite niya. Ang petition for annulment at ang request for urgent provisional measures ay dalawang makapal na libro ng dokumento na isinampa niya sa civil window. Kasabay nito, ang isa pa niyang asosyat ay nagsampa rin ng criminal complaint sa duty prosecutor. Ngayon, maghihintay tayo, sabi ni Valderrama habang tumitingin sa relo. Baka ipatawag tayo ng family court para sa isang hearing sa loob ng ilang araw, o baka ilang oras pa lang, dahil sa kalikasan ng pagiging urgent nito, sa kasong kriminal naman. Magdedesisyon ang investigating judge kung tatanggapin ang reklamo at higit sa lahat, kung maglabas ng preventive measures. Ako mismo ang hihingi ng restraining order para hindi siya makalapit sa mga bata at ng temporary suspension ng parental authority. Alas 11:30 ng umaga, ang oras na dapat lumalapag si Anton. Nanatiling nakakatakot na tahimik ang cellphone ko. Sumakay kami sa sasakyan ni Lourdes. Ihahatid sana niya ako sa Laguna para makasama ko ang mga bata nang biglang tumunog ang telepono. Hindi si Anton, kundi isang unregistered number mula sa Makati. Hello? Magandang umaga po. Kausap ko po ba si Mrs. Marichel Villar? Isang profesional na pambabaing boses. Opo, ako nga. Tumatawag po ako bilang clerk of court mula sa branch 42 NG Makati RTC. Nakita na po ni Judge ang inyong request for urgent provisional measures. Dahil po sa bigat ng nakasulat, nagpatawag po ng hearing ngayong alas 4 ng hapon. Kailangan po kayong humarap kasama ang abogado ninyo, at hanggat maari ang kabilang kampo ay formal ng abisuhan sa oras na ito. Binaba ko ang phone na tulala. May hearing tayo. Mamayang 4 PM. Napahigpit ang hawak ni Lourdes sa manibela. Ang bilis. Masyadong mabilis. Anong ibig mong sabihin? Na sobrang swerte natin? Oh, hindi niya tinapos ang linya. Pero naintindihan ko. O ginagalaw na ni Anton ang manga, connection niya. Ang ganitong kabilis na proseso ay pwedeng maging kalamangan o isang patibong para mahuli kaming hindi handa. Si Valderrama, nang tawagan namin, ay hindi nagulat. Malamang nalaman na ni Anton sa makontaks niya sa korte. Siguradong hiningi niya na madaliin ito para makapagdepensa agad at mawasak ang mga akusasyon natin. Ito na ang unang round natin. Mahanda kayo, Mrs. Villar. Mamaya niyo makikita ang totoong muhangang asawa niyo. Ang biyahe pa Laguna para makita ang mga bata ay parang biyahe nga multo. Niyakap ko sila, pinuno nga halik. Sinabi ko sa kanila na kailangan lang ayusin ni mama ang nga importanteng bagay at babalik din ako agad. Nakakadurok na puso ang makamukha nilang nakalala. Uwi na ba si Papa? Tanong ni Lucas. Malapit na. Ana, malapit mo na siyang makita. Nagsinungaling ako. Malasahan ang pait ng salita sa bibig ko. Alas 3:30 ng hapon. Nasa Makati na kami ulit, sa hearing room number 7. Isang maliit at simpleng kwarto na may mahabang kahoy na mesa. Nasa makabilang tabi ko sina Valderrama at Lourdes, suot ko pa rin ang parehong damit kahapon. Wala na akong oras o ganang mag-isip sa itsura ko. Alas 4 eksakto nang bumukas ang pinto at pumasok si Anton. Walang gusot, gayang dati. Dark blue suit, white shirt, isang simpleng silk tee, ni walang lukot. Pero ang mukha niya ay isang maskara ng nagpupuyos na galit. Ang kanyang nga mata, na dati ay mainit, ngayon ay tumusok sa akin na parang mga punyal na yelo. Hindi siya nag-isa. Nakasunod sa kanya ang isang mas batang lalaki. Mukhang kasing pulido at kasing yabang niya, na may bit-bit na ma-folders. Ang abogado niya. Ang judge, isang lalaking nasa 50s at mukhang pagod, ay nagsimula ng hearing. Counsel, may we hear from you? Si Mrs. Marichel Villar, na nire-represent ni Ate Gonzalo Valderrama, ay humihingi ang urgent temporary restraining order dahil sa inaakusang matinding panganib sa kanyang nga menor de edad na anak mula sa kanilang ama, si Mr. Anton Villar. Hindi na nakapagpigil si Anton. Bago pa may makapagsalita, humarap siya sa akin, walang pakialam sa judge. Ang boses niya ay isang bulong na puno ang lason. Lumapit siya sa mesa. Masaya ka na ba, Marichel? Sirain ang pamilya natin. Mag-imbento nga nakakadiring kasinungalingan, ito ba ang gusto mo? Kumatok ng bahagya ang judge gamit ang ballpen. Mr. Villar,
ay address mo ang korte, hindi ang petitioner. Maupo ka. Hinawakan ng abogado niya ang braso niya. Umupo si Anton, pero hindi otpata ang nga mata niya sa akin. Iyon ay tingin ng isang estranghero, ng isang kaawe, at nagsimula na ang labanan. Nilatag ni Valderrama ang aming kaso. Maiksi pero nakakawasak. Ang anak sa labas, ang compatibility test, ang nakasulat na plano, ang nga recordings. Nang mabanggit niya ang pangalan ni Miguel, nakita kong pumintik ang kalamnan sa panga ni Anton. Turn naman nila. Ang abogado ni Anton, isang nangangalang Ati Cortez, ay tumayo ng may ngiting ang awa. Your Honor, ang naririnig po natin ay ang malungkot at desperadong tangka ang isang asawang nasugatan ang ego at ang hiya. Opo, nakaroon ng relasyon ang kliyente ko noon. At opo, resulta niyon ay ang anak niyang si Miguel, na sa kasamaang palat ay may malubhang sakit. Bilang isang mabuting tao na may utang na loob, tinulungan ng kliyente ko ang nanay at ang bata. Yun lang po iyon. Ang nga sinasabing pruweba na ipapahamak niya ang nga lehitimo niyang anak ay simpleng pag-iingat lang isang napakapraning na ama, pero kailanman ay walang masamang intensyon. At tungkol sa plano, mga notes lang yun ng isang desperadong lalaki. Mga sulat-sulat ng isang amang nakikitang namamatay ang anak niya. Hindi ito kailanman naging totoong proyekto. Ang ginang, nang matuklasan ang tungkol sa anak sa labas na ito, ay nawala sa katinuan at gumawa ang matyabre na pantasyang ito. Tumango-tango si Anton, umaakto ng may ekspresyon ng sakit at pagkadismaya na perpektong naisadula. Nang siya na ang naksalita, puno ng emosyon ang boses niya, seryoso at kapani-paniwala. Your Honor, mahal ko ang nga anak ko sina Lucas, Sofia, at Miguel. Nakakadiri po ang isiping sasaktan ko sila, kahit anong klaseng pananakit. Totoo nag-research ako ng compatibility sa labis na desperasyon. Nagtatanong sa sarili kung may milagro bang magagawa, pero kailanman hindi ko naisip na gawin iyon nang hindi pumapayak ang ina nila, at lalo namang hindi para lokohin siya. Nirerespeto ko si Marichel bilang ina nila. Ang narinig niyo sa recordings ay mga salitang pampalubag-lub lang sa isang babaeng naghihisterikal, si Isabel, na pinipressure ako. Mga salitang inilabas sa konteksto ngang isang nainggit na kabit. Napakagaling niya. Ginawa niyang pruwebang kanyang kabutihan at pagmamahal bilang ama ang mga ebidensya. Ginawa niyang pagmamaktol ng selosang asawa ang aking demanda. At pinalabas niyang selosa at mapanlinlang na babae si Isabel. Tumingin ang judge sa manots niya. Walang reaksyon. Mr. Villar, inaamin mo bang isinailalim mo ang nga menor de edad na sina Lucas at Sofia sa compatibility tests for organ donation nang walang kaalaman at permiso ang ina nila? Nag-alangan si Anton ng isang fraction ng segundo. Inaamin ko po na sa konteksto ng sakit ng anak ko, at dalangang matinding pag-alala. May mga ginawang general blood tests, pero kailanman ay hindi para sa konkretong intensyon na isinasakdal nila. Tumayo agad si Valderrama. General blood tests, na may kasamang complete immunological profiles, at histocompatibility studies. Hindi po yon general analysis, Your Honor. Donor study yon. Tinaas ng judge ang kamay niya. Mr. Valderrama, Mr. Cortez, sapat na ang narinig ko para sa araw na ito. Tinanggal niya ang salamin niya. Seryoso at napakakumplikado ng sitwasyon. Sa isang banda, may mga malalakas na indisyo na kailangang imbestigahan. Sa kabilang banda, walang pisikal na pananakit na naganap. Humarap siya kay Anton. Mr. Villar, mahigpit kong ipinagbabawal ang paglapit ninyo kina Lucas at Sofia Villar Santos, o ang pagtatangkang kunin sila sa nanay nila hanggang sa may bagong utos. Gayun din, pinagbabawalan kayong lumapit sa petitioner, within 500 meters. Isang partial victory, pero ang gisingawa ko ay tumagaw lang ginaisang segundo. Subalit, patuloy ang judge, dahil walang napatunayang pisikal na pang-abuso, at dahil karapatan ng menor de edad na makasama ang magulang nila, hindi ko muna tatanggalin ang parental authority. Magtatakda ako ang supervised visitation rights. Makikita ang ama ang nga bata ng 2 oras, 2 hapon sa 1 linggo sa isang family encounter center na may kasamang social worker na itinalaga ng korte. Profesional ito hanggang sa makapaglabas ng resolusyon ang piskalya sa criminal complaint. Yumuko si Anton sa isang kilos na kunwari ay pagpapakita ang respeto. Pero nakita ko ang mabilis at patagong ngiti ang pagtatagumpay sa kanyang labi bago niya ito itinago. Nagtagumpay siya, na-minimize niya ang damage.
Napanatili niya ang status niya bilang ama. Makikita pa rin niya ang mga anak ko nang may bantay. Oh, pero makikita pa rin niya. May access pa rin siya. Natapos ang hearing. Naunang lumabas si Anton at ang abogado niya. Sa pasilyo, huminto siya at lumingon sa akin. Wala nang lungkot sa mata niya. Puro panghahamak na lang. Natalo ka, Marichel. Napalayo mo lang ako ng kaunti. Pero maanak ko pa rin sila. At ako ang ama nila. Makikita mo. Babalik din sa normal ang lahat. Hinawakan ako ni Valderrama sa braso para hindi ako makasagot. Huwag niyo siyang bigyan ng kasiyahan. Mrs. Villar, nagsisimula pa lang ito. Pero paglabas ko sa malamig na hapon, bit-bit ang restraining order na hindi man lang makakapigil na makita niya ang nga anak ko 2 beses sa isang linggo. Hindi ko naiwasang maramdaman na sa unang round pa lang. Biniyan na akong leksyon ni Anton. Alam niya ang larong ito. Ako, nag-aral pa lang ng rules. At ang laban na ito, alam ko na, ay magiging madumi, mahaba, at walang patawat. Ang kwarto ng Family Encounter Center na Times bagong simula Times ay amoy mumurahing disinfectant at lumang kape. Ang nga pader ay kulay maputlang dilaw na may mga drawing ng masasayang pamilya na parabang iniinsulto ang realidad ng mga nangyayari sa loop ang kontroladong pagkawasak ng mga pamilya. Nakatingin ako mula sa likod ng isang one-way mirror. Nakabaon ang kuko ko sa palad. Sa kabilang banda, sa isang kwartong, may carpet at mga laruang plastik. Nakaluhod si Anton at nagpapakita ang puzzle kina Lucas at Sofia. Naka-light linen polo siya. Wala na ang kanyang necktie at armor bilang abogado. Mukha siyang mapakmahal na ama. Ang social worker. Isang babaeng nasa 40s na nagngangalang Pilar na may blangkong profesional na mukha, ay nakaupo sa sulok at tahimik na nagsusulat. Nakikita mo, Lucas. Dito yung part na to. Titiknan mo yung hugis, sabi ni Anton. Ang boses niya ay rinig sa intercom na binuksan ni Pilar para sa akin. Malambing. Pasyensyoso. Ang lalaking nakilala ko noon. Papa, bakit dito lang tayo pwede makita? Bakit hindi ka na umuwi sa bahay? Tanong ni Sofia. Sa brutal na inosenteng tanong ng isang 6-year-old. Tumagos sa dibdib ko ang maliit at malinaw niyang boses. Binitawan ni Anton ang puzzle. Hinawakan niya ang pisngi ni Sofia. Sinusolve lang namin ni Mama ang ilang problema. Prinsesa. Pero mahal na mahal ko kayo, at palagi ko kayong alagaan. Hindi magbabago yon kailanman. Okay? Yung isa pang bata. Tanong ni Lucas na hindi man lang tumitingin kay Anton, tutok sa pakabit ngeng puzzle. May sinabi si Tita Elena tungkol sa ibang bata. May iba ka pa bang anak? Naging mabigat ang katahimikan sa kwarto. Nakita ko ang panginginingang panga ni Anton, pero nanatili ang ngiti niya. Minsan, kaming mamatatanda. May makaibigan kaming may maanak. Kayo lang ang pinaka-importante. Palagi. Umubo si Pilar. Mr. Villar, paalala lang po na ang usapan dapat ay nakafokus sa present at sa bonding niyo. Umiwas po tayo sa mga topics na pwedeng makapagpalito sa mabata. Of course, Pilar. Tama ka, sabi ni Anton. Tinas pa ang kamay na parang inosente. Oh, sino mananalo sa puzzle? Inobserbahan ko ang bawat maliit na kilos niya. Kung paano masyadong tumatagal ang kamay niya sa ulo ni Sofia. Parang sumusukat, parang nak-evaluate. Ang pasimpleng klinikal na tingin na ibinigay niya kay Lucas nang yumuko ang bata para kunin ang laruan. Hindi yon tingin ng ama. Tingin yon isang teknisyan na sinusuri ang isang makina. Nakikiskisan ang bituka ko. Ang utos ng judge na ipinagdiwang ko bilang panalo. Ngayon ay parang isang malupit na torture. Kailangan kong ibigay ang maanak ko sa lalaking ito. Alam kung anong pinaplano niya. Alam na sa likod ng maskarang iyon ay may isang predator. Nang matapos ang visitation, dinala ni Pilar ang mga bata sa waiting room kung saan ako naghihintay. Naiwan si Anton sa kabila, pero bago isara ni Pilar ang pinto, nagtagpo ang mga mata namin. Walang disimulo. Isang malamig at purong pagkamuhi. Tapos ngumiti siyang napakaliit, isang ngiting pagtatagumpay na hindi umaabot sa mata. Ma, tumakbo ang mga bata at niyakap ko sila. Namoy ko ang baby cologne nila at ang hand sanitizer ng center. Masaya ba kayo? Tanong ko. Pinipilit na huwag maging tensyonado ang boses. Opo, pero ang weird. Reklamo ni Lucas. Yung babae sulat ng sulat. Sa biyahe pabalik sa Laguna, nagsalita si Sofia mula sa car seat niya. Ma, may ginawa bang masama si Papa? Huminto ang puso ko. Bakit mo natanong yan? Anak? Kasi lagi kang malungkot pag pinag-uusapan siya.
Tapos pumupunta tayo dito na may titinging babae. Hindi ko pwedeng sabihin sa kanila ang totoo. Hindi pa. Pero hindi ko na rin pwedeng ipagpatuloy ang pagsisinungaling. May hindi lang kami pinakakasunduan ng papa mo sa mga importanteng bagay. At hanggang hindi pa namin naayos. May judge na parang isang seryosong teacher na nagsabi na dito na muna kayo makita kung saan safe kayo. Safe saan? Tanong ni Lucas. Mas lalong nagiging mapanuri. Safe na alam naming mahal namin kayo. Pakiwas ko. Sinusumpa ang kawalan kong kapangyarihan. Nang gabing yon, matapos silang matulog kina Elena, tinawagan ko si Valderrama. Isang pagkakamali ang visitation na ito. Bini-brainwash niya sila. Sinasabi niyang normal lang to. Na problema lang natin to. Nanalo siya sa kanila. Mrs. Villar, iyan ang patakaran na nakita ng judge na proportional. Mas marami na yan kaysa nakukuha ng iba sa first hearing. Dapat nating gamitin iyon pabor sa atin. Pabor sa atin? Si Pilar, ang social worker. Mapagkakatiwalaan siya. Nagtatrabaho na ako sa kanya dati. Nagte-take note siya ng napakadetalyado. Kapag may sinabi si Anton na hindi maganda, kapag pinipressure niya ang mga bata tungkol sa health nila o binanggit niya si Miguel, lahat naka-record. Ang reports na iyon ang magiging alas natin sa susunod na hearing para hingin ang tuluyang pagtanggal ng visitation. Huminga siya ng malalim. At saka, may balita ako mula sa piskalya. Tinanggap ng investigating judge ang criminal complaint natin. Nagbukas ng separate case. Malaking step ito. At anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin, imi-investigate na ng toto. I-review ngeng. Fiskal at mga pulis ang ebidensya. Ipapatawag si Anton para magbigay ng statement. At sana, ipatawag si Isabel Soriano. Doon tayo pwedeng mag-pressure. Kung matibay ang statement niya, kung hindi siya aatras. Naalala ko si Isabel na takot, karga ang anak na may sakit. Natatakot siya. Hawa siya ni Anton Sali dahil sa perang panggamot kay Miguel. Kaya nga kailangan nating mag-offer ng alternative. At dapat mabilis, umubo si Valderrama. Nag-research ako. May isang foundation, ang Philippine Kidney Foundation, na sumasagot sa mga treatments at naghahanap ng donors para sa extreme cases. Kung masisiguro natin na makakapasok si Miguel sa programa na iyon gamit ang anonymous financial donation mo, halimbawa, mabibigyan natin ng lifeline si Isabel at matatanggalan natin ng sandata si Anton. Maganda ang ideya, brilliant pa nga, pero kailangan ng pera. Ang pera ni Anton ay naka-free sa joint accounts namin dahil sa kaso ng annulment. May naipon ako, pero hindi ganun kalaki. Magkano? Hindi lang ito tungkol sa pera, kundi sa connection. May kontakta ko sa foundation na yan. Pwede nating pabilisin, pero kailangan nating mag-cooperate ng buo si Isabel. Kailangang mag-testify siya ng walang takot na inalo ni Anton ang plano na gamitin ang nga anak niyo. Kailangang isuko niya ang nga original na sulat, at isulat niya ang version niya nga detalyado. May mga petsa. Kailangan ko siyang puntahan ulit. Ngayong beses, huwag kayong pumunta ng mag-isa. Isama niyo si Lourdes. At maghanda kayong mag-alok ng konkretong deal. Protection order kapalit ng testimonya niya. Kinabukasan, naiwan ang mga bata kay Elena. Kasama ko si Lourdes na nagmaneho pabalik sa Batangas. Parang napakahabang ang biyahe ngayon. Hindi lang ito galit, kundi isang mabilis na pagluluksa para sa buhay na nawala sa akin, at isang tahimik na takot para sa buhay na kailangan kong buuin. Mas mabilis binuksan ni Isabel ang pinto. Mukhang tumanda siyang 10 taon sa luplang isang linggo. Nakahiga si Miguel sa sofa. Maputla at malabo ang nga mata. Nakakrisis siya kagabi. Bungat agad ni Isabel. Walang paligoy-ligoy. Habang nagtitimpla ang tesa. Kinailangan naming pumunta sa ER. Si Anton nakbayat. Siyempre. Tapos tumawag siya. Sobrang galit. Dahil sa criminal case na finili niyo. Tungkol saan? Dahil trinaydor siya. Dahil kinausap mo ako? Dahil pinahamak mo si Miguel. Kinagat niya ang labi niya. Sabi niya kung hindi ako tatahimik, kung hindi ko itatanggi lahat, mahuhugas kamay siya. At hahayaan na lang niya mamatay sa waiting list si Miguel. Tapos binaba niya ang phone. Nakatinginan kami ni Lourdes. Mas malala pa sa inaasahan namin. Handa si Anton na gamitin ang sariling anak niya na may sakit bilang hostage. Yan ang totoong muha niya, Isabel. Sabi ni Lourdes sa diretsong tono niya bilang abogada. Isang lalaking ginagamit ang sakit ng anak para mang-blackmail. Wala siyang pakialam sa'yo. Wala siyang pakialam kay Miguel.
Ang pakialam niya lang ay ang sarili niyang redemption. Ang drama niya. Anong gusto niyong gawin ko? Tanong ni Isabel. Bumagsak sa silya. Hayaan siyang makulong. Tapos mamatay si Michael sa isang public hospital? May alternative kami, sabi ko. At kinwento ko ang plano ni Valderrama tungkol sa foundation. Nakita ko kung paano nag-apoy ang isang maliit at takot na kislap ng pag-asa sa mata niya. Pero kailangan namin ang tulong mo. Kailangan namin ang official statement mo sa harap ng judge. At kailangan namin ng original na sulat. Yung masulat, sinabi niyang, sirain ko na. Sabi niya mapanganib. At ginawa mo? Umiling siya. Hindi ko kaya. Nakatago yon sa bahay ng nanay ko sa Quezon. Nilabas ni Lourdes ang isang dokumento mula sa briefcase niya. Ito ay isang proposal of collaboration. Kapalit ang buong testimonya mo at pagsuko ng original evidence. Nanggangako si Mrs. Villar na magbigay ng donasyon sa Philippine Kidney Foundation para makapasok si Miguel bilang priority case. Bukod pa diyan, ang kasamahan kong abogado sa Batangas ang mag-ayos NG Protection Order para sa iyo at kay Miguel, base sa grabe koersyon ni Anton. Nanginginig na binasa ni Isabel ang dokumento. Paano kung kahit anong gawin natin, hindi makakuha si Miguel ng kidney in time? Makikipaglaban tayo sa oras. Pag-amin ko, hindi binabawasan ang bigat. Pero lalaban tayo ng pata sa batas, hindi sa dilim na may nakatutok na baril sa leg. At nangangako akong isang bagay, Isabel. Hindi kita pababayaan. Hindi tulad niya. Iyon ang tamang salita. Salita mula sa isang ina patungo sa isa pa. Tumulo ang luha sa pisngi niya ng walang tunok. Tumango siya. Sige. Gagawin ko ang dapat gawin. Pero gusto ko maunang protection order. At gusto ko nasa programa na si Miguel bago ako mag-testify. Fair enough, sabi ni Lourdes. Gagawin natin ng sabay. Ngayon din, kukontakin namin ang foundation. Bukas, magfa-filay ng protection order ang abogada mo. At kapag active na, magte-testify ka. Habang may tinatawagan si Lourdes, lumapit ako sa sofa kung saan natutulog si Miguel. Inayos ko ang kumot niya. Isa siyang batang may sakit. Naipit sa crossfire ngang matatanda. Hindi ko siya kayang kamuhian. Biktima rin siya katulad ng maanak ko. Magiging maayos din siya, bulong ni Isabel habang pinapanood ako. Gagawin natin ang lahat, sagot ko. At sa unang pagkakataon, naniwala ako na totoo iyon. Pabalik sa Manila, dala ang pangako ni Isabel, nakaramdam akong kaunting lakas. Pero maraming front ang girang ito. Kinabukasan. Sa pangalawang supervised visitation, nagiba ng diskarte si Anton. Hindi siya nakipaglaro. Umupo siya kasama ang nga bata at nagbasa ngang isang kwento-kwento tungkol sa isang matapang nanay na kailangang gumawa ngang isang mahirap na bagay, isang bagay na nakakatakot para iligtas ang isang taong mahalaga sa kanya. At kahit lahat sa paligid niya ay nagsasabing hindi niya kaya, na mapanganib ito, alam ngang night sa puso niya na ito ang tama. Dahil minsan, ang pagmamahal ay humihingi ng napakalaking sakripisyo. Pagbasa ni Anton sa isang malalim at kapanipaniwalang boses. Nagtakpo ang mga mata niya at ni Lucas. Naintindihan niyo ba? Mga anak, minsan, dahil sa pagmamahal, kailangan nating maging sobrang tapang. Tumango si Sofia, tutok sa mga drawing, pero nangunot ang nu ni Lucas. Paano kung ayaw naman nung taong magligtas sa kanya? Kumislap ang gulat kay Anton sa tanong na iyon. Alam ang night na sa huli. Para rin ito sa ikabubuti niya, kahit hindi niya maintindihan ngayon. Tumingala si Pilar mula sa pagte-take notes niya. Mr. Villar, nakikiusap ako na istik lang natan sa pagbabasa ang kwento ng walang idinadagdag na moral interpretasyong. Pwedeng maka-confuse yan sa mga bata. Pasensya na, Pilar. Kwento lang naman. Pero ang ngiti niya ay isang pagtatagumpay. Naitanim na ang mensahe. Ang sakripisyo dahil sa pagmamahal. Ang tungkulin sa pamilya. Ang binhingi, utang na loob, at obligasyon. Nang gabing iyon, tinanong ako ni Lucas habang pinapasuot ko siya ng pajama. Ma, gagawa ka ba ng nakakatakot na bagay para i-save kami ni Sofia? Nagbuhol ang puso ko, kahit ano, anak, walang pag-alinlangan. Kahit masama yon para sa ibang tao, sinalubong niya ang seryoso at mapanuri kong tingin. Lucas, love, minsan hindi ganun ang mga bagay-bagay. Minsan ang inaakala mong sakripisyo dahil sa pagmamahal ay sadyang makasarili at masama. Ang importante ay makinig ka dito. Nilagay ko ang kamay ko sa dibdib niya.
At dito sa utak mo, at tanungin mo, makakasakit ba ito nga ibang tao? Ito ba ang totoong tama? Nag-isip siya. Sabi ni Papa, mabait daw yung night. Minsan pinapasimple nga kwento ang buhay. Sa totoong buhay, mas komplikado ito. At nandito lang palagi si Mama para ipaliwanag yon sayo. Okay, tumango siya. Pero hindi nawala ang pagdududa sa mata niya. Unti-unting nananalo si Anton sa pinaka-importanteng battlefield. Ang isip ng maanak ko, makalipas ang 2 araw, ipinatawag ako ni Valderrama sa opisina niya. May balita siya. Nag-testify na si Isabel kahapon sa harap ng investigating judge. Binigay niya ang mga original na sulat. Napakabigat ng statement niya. Detalyado niyang kinwento ang pinipressure ni Anton sa kanya. Ang obsesyon niya. Ang plano niya. Binanggit din niya ang pangalan ng isang nephrologist sa isang private hospital sa Batangas na kinakausap ni Anton tungkol sa logistics ng organ transplant sa pagitan ng mga minors. Yan ang missing piece natin. Isang accomplice doctor. In order na ng judge ang pagpapatawag sa doktor na yon, at ang pinaka-importante, in order din ang pagpapatawag kay Anton bilang accused sa susunod na linggo. Hindi na bilang witness, kundi accused, sa wakas. Ito na ang hinihintay naming pagbaliktad ng sitwasyon. At yung visitation rights, pwede na ba nating ipatigil? Susubukan natin. Sa statement ni Isabel at sa paparating na pagka-impute kay Anton, may malakas tayong argumento para hilingin sa judge na i-review ang provisional measures. Ipa-file natin ang motion bukas. Paglabas ng opisina ni Valderrama, nag-vibrate ang cellphone ko. Isang unknown number. Sinagot ko. Marichel. Ang boses ni Anton, seryoso at wala na ang dating pagka at kalmadong aura, ay umalingaw-ngaw sa tenga ko. Masaya ka na. Napalabasin akong kriminal. Nakalat ka rin ang panggalan na gamagaanak ko sa korte dahil sa hismis. Kailangan mo lang panagutan ang maginawa mo, Anton. Magagawa mo. Hindi akin. Magagawa ko bilang isang desperadong ama. Ikaw ang nahihiganti. Ikaw ang gustong sumirang ang lahat. Pero makinig ka sa akin ng mabuti. Bumaba ang boses niya sa isang lason na bulong. Hindi ka mananalo. Pwede mong makuha ang mga abogado mo, ang nga judge, at yung tangang si Isabel, pero mga anak ko sila. Dugo ko sila. At sa huli, ang dugo ay mas malakas kaysa sa mga papel niyo. Makikita mo, binaba niya. Hindi iyon isang simpleng banta. Mas malala pa. Isang pangako. Pangako na kahit ano pa ang mangyari, legal o illegal, hindi siya susuko. Tuloy pa rin ang legal na laban. Pero alam ko, na may lamig na nakpayelo sa dugo ko, na ang totoong giyera, ang madumi at personal na giyera, ay nagsisimula pa lang. At sa pagkakataong ito, walang makikitang testigo o social worker. Ang sala sa Makati RTC Branch 5 ay balo ng mabiga na katahimikan. Hindi na ito ang tahimik ng pag-abang tulad noong una, kundi isang mabigat at pagod na katahimikan ng isang laban na umabot ng ilang buwan at malapit nang magtapos. Nakaupo ako sa bench ng mga private prosecutors. Si Lourdes sa kanan ko at si Valderrama sa kaliwa. Sa harap namin, sa mesa ng depensa, sina Anton at Ati. Cortez ay parang mga rebultong bato. Tumanda si Anton, ang suwet niya, kahit maayos, ay medyo maluwak na. Ang nga buwan eng proseso, eng pagtestify, at eng pakakabulgar eng sikreto, niya sa mga psychological evaluations at public scandal ay nag-iwan eng marka sa kanya. Pero ang nga mata niya ang nga matang minahal ko at ngayon ay, pinandidirihan ko ay taglay pa rin ang parehong malamig na talim at determinasyon. Ang public prosecutor, isang lalaking seryoso ang mukha, ay tinatapos na ang kanyang closing statement. At dahil sa lahat ng ito, pinaninindigan namin na si Mr. Anton Villar ay tuloy-tuloy at planadong gumawa ng krimen na grave coercion laban sa asawa niyang si Mrs. Maricel Villar, at krimen ng discovery and revelation of secrets, nang palihim niyang kunin at gamitin ang mga maseselang medikal na datos, ng kanyang mga menor de edad na anak ng walang permiso ng ina. Pero higit sa lahat, at ito ang sentro na akusasyong ito, pinaninindigan namin na inisip niya, pinlano niya, at sinimulang ipatupad, ang mga kinakailangang hagbang upang gumawang riman ng conspiracy to commit serious physical injuries at paglabag sa anti-child abuse law, sa pamamagitan ng pagtatangkang magsagawa ng illegal organ transplant. Ang trahedya ng pagkakasakit ng anak niyang si Miguel ay hindi nagbibigay katwiran at lalong hindi nagpapawalang sala sa karumal-dumal niyang solusyon. Ang judge,
Isang babaeng may hindi matantiang edad at blangkong tingin sa likod ng salamin ay tumango. Salamat, Fiskal. Ati, Cortez, your turn for the defense. Tumadyo ang abogado ni Anton ng buong jabang. Your Honor, ang naririnig po natin sa salang ito ay isang trahedya. Pero isang trahedya na pinalaki at binaluktot ng hinanakit. Ang kliyente ko ay isang lalaking nilamon ng desperasyon nang harapin niya ang terminal na sakit ng kanyang anak. Nag-research siya ng options. Nakipag-usap siya sa hindi nararapat na tao. Pero kailanman ay hindi siya tumawid sa linya para gumawa ng ilegal na aksyon. Walang sign authorization for transplant. Walang hospital schedule. Walang operasyong naganap. Sa pinakamasamang sitwasyon, ito ay isa lamang intensyon. At ang batas kriminal, Your Honor, ay hindi nagpaparusang ang intensyon, kundi ngang nagawang aksyon. Huminto siya sandali para tingnan ang judge. Ang meron po tayo dito ay isang orkestradong paninirang reputasyon. Si Mrs. Villar, dahil nasugatan ang kanyang pride at hiya bilang asawa, at si Mrs. Soriano, na binalot ng takot para sa buhay ng kanyang anak, ay nagtulungan para sirain ang isang tao. Ang sinasabing pruweba ay salitang kinuha out of context at mananotes ng isang taong desperado. Nawasak na ang reputasyon ng kliyente ko. Nawala ang pamilya niya. At muntik na siyang makulong. Sapat na po ang parusang iyan. Kaya hinihiling namin ang kanyang pagpapawalang sala. Pagkatapos, si Valderrama ang tumayo. Mabagal siya at hindi na kailangan ng drama. Hawak niya ang katotohanan. Your Honor, nagsasalita ang depensa tungkol sa intensyon. Pero pinarurusahan ng Refis Penal Code ang proposisyon at sapwatan para gumawa ng krimen. At dito, higit sa anumang makatuwirang pagdududa, mayroong sapwatan, isang detalyadong plano, may mga fases, may paghahanap ng medical collaborators, at may mga compatibility studies na palihim na ginawa. Hindi lang nag-researche ang akusado. Pinaikot niya ang isang makinarya na ang tanging resulta ay ang mutilasyon ng dalawang inosenteng bata. Ang pagkahinto nito ay hindi dahil nagbago ang isip niya, kundi dahil nahuli siya. Hindi iyon intensyon lang. Isa itong times attempted crime asterisk. Tumingin si Valderrama sa akin. At tungkol sa paninira ng reputasyon. Ang tanging paninira dito ay ang katahimikan at manipulasyon na ginawa ng akusado sa loob ng maraming taon sa asawa niya at sa ina ng unang anak niya. Hinihinghi ko ang kaukulang parusa para sa mga krimen NG akusado. At sa ngalan NG kliyente ko, hinihinghi ko ang absolute at permanent deprivation of parental authority sa mga menor de edad na sina Lucas at Sofia. Hindi na nakapagpigil si Anton. Iyan lang naman ang gusto niyo. Ang ilayo ang nga anak ko habang buhay. Umalingaw-ngaw ang garalgal niyang boses sa buong korte. Mr. Villar, silence. Pinalo ang judge ang gavel ng malakas. Kung hindi mo rerespetuhin ang korte, palalabasin kita. Sumandal si Anton sa upuan niya, sobrang higpit ng pangakaya lumabas ang ugat niya sa balat. Tapos dumating na ang pinakahihintay, at pinakakinatatakutan kong sandali. Ang final statement ni Anton. Pag-akyat niya sa stand, nag-ayos siya. Hindi na siya, yung galit na asawa, kundi ang akoraladong profesional at desperadong ama. Your Honor, simula niya sa seryosong boses. Gumawa ako nga pagkakamali, mabibigat na pagkakamali. Dahil sa takot na mawalan ng anak, nawala ako sa katinuan. Ang mausapan namin ni Isabel ay hindi tama. Ang palihim kong medical procedures nang hindi alam ni Maricel ay isang hindi mapapatawad na pagkasira ng tiwala namin. Binayaran ko na po iyong gamit ang kasal ko, ang tingin nega anak ko sa akin, at ang danggal nega pamilya ko. Huminto siya, at tiningnan ang kamay niya. Pero sumusumpa ako sa Diyos at sa korteng ito, kailanman hindi ko gagawin iyon laban sa kagustuhan ni Marichel. Masyado ko silang mahal. Ang nakikita ko rito ay hindi hustisya, kundi paghihiganti. At balang araw, maintindihan din ito nga anak ko. Dahil ang dugo. Mr. Villar, puto lang judge. Sumagot ka lang sa mga tinatanong. Huwag mong gamitin ito para gumawa ng speech. Natapos ang pagdinig. Sinabi ngang judge na magdedeliberate siya. Ang sumunod na oras ang pinakamahaba sa buhay ko. Naghintay kami sa isang kabilang kwarto. Walang umiimik, hawak lang ni Lourdes ang kamay ko. Si Valderrama ay nagre-review ngang notes niya. Sa kabilang pasilyo, nandun si Anton at ang abogado niya. Nang pumunta ako sa chair, nakasalubong ko siya. Mag-isa siya. Nakasandal sa pader.
nakatingin sa labas ng bintana. Masaya, Marichel. Sabi niya na hindi man lang lumilingon. Mapapakulong muna ba ako? Masaya ka na ba? Hindi ko gustong makulong ka, Anton. Kalmado ang boses ko. Gusto ko lang lumayo ka sa mga anak ko habang buhay. Sa wakas, tinawa kami. Pumasok ang judge suot ang itim na robe niya. Walang paligoy-ligoy. Sa ngalan ng Republika ng Pilipinas. Tungkol kay Mr. Anton Villar. Dinedeklara NKA Korteng ito si Anton Villar bilang guilty sa tuloy-tuloy na krimen NKA grave coercion laban kay Mrs. Maricel Villar at guilty sa krimen ng conspiracy to commit serious physical injuries and violation of the Anti-Child Abuse Law. Isang bulong-bulungan ang umikot sa korte. Nanigas si Anton, blanco ang mukha. Pumikit ang abogado niya dahil sa mitigating circumstances ng pagsisisi na ikinokonsidera ko ng may pagdududa pero nakatala sa record at dahil walang previous criminal record, pinapatawan siyang 3 taong pakakakulong para sa unang krimen at 5 taong pakakakulong para sa pangalawa na pagsasamahin sa kabuwang 6 na taong pakakakulong, isang pahinto. Subalit, dahil sa kalikasan ng krimen at kakulangan ng tunay na pagsisisi, hindi tatanggapin ang suspension of sentence. Kailangan niyang pumasok sa piitan. Nakita ko kung paano nawala ang kulay sa mukha ni Anton. 6 na taon. Hindi iyon habang buhay. Pero isang buong mundo na rin. Isang mundo kung saan lalaki ang nga anak ko nawala siya. Bilang karagdagan, patuloy ng judge, at tulad ng hiningi ng private prosecution, dinedeklara ang absolute and permanent deprivation of parental authority sa mga menor de edad na sina Lucas at Sofia Villar Santos, na ibibigay ng eksklusibo sa kanilang ina, si Mrs. Maricel Villar. Ipinagbabawal ang anumang uri ng komunikasyon o paglapit sa mga menor de edad hanggang sa sila ay tumuntong sa legal na edad. Kung saan pwede nila itong i-review kung nanaisin nila. Iyon na ang katapusan, ang kumpletong tagumpay. Pero hindi ako nakaramdam ng saya, kundi isang napakalalim na ginhawa na inubos ang lakas ko. Pinosasan si Anton doon mismo sa korte. Paglabas niya, dumaan siya sa harap ko. Huminto siya sandali. Hinila siyang mapulis, pero nagmatigas siyang 1 segundo. Nagtakpo ang mga mata namin sa huling pagkakataon. Wala ng galit o panghahamak, kundi isang purong kawalan, at isang bagay na hindi ko pa nakita sa kanya kailanman. Pakatalo. Alagaan mo sila, sabi niya. Ang boses niya ay isang paus na bulong. Tapos nakpahila na siya. Paglabas ng korte, tumama sa akin ang aro. May mga reporter dahil sa chismis ng high society scandal. Pero pinrotektahan ako Nina Valderrama at Lourdes at isinakay sa taxi. San po tayo? Tanong ng driver. Inisip ko ang mga anak kong nahihintay sa Laguna. Inisip ko ang walang taong bahay sa Begeche. Inisip ko sina Isabel at Miguel. Sa bus terminal papuntang Batangas. Hindi ako dumiretso sa Laguna. Pumunta ako sa Batangas, sa isang maliit na private hospital kung saan nakakonfine si Miguel. Salamat sa tulong ng Philippine Kidney Foundation at sa anonymous na donasyon na nakuha ko mula sa pagbebentang nga alahas ko. Nandun siya. Hindi para makpa-transplant, wala pa kasing donor kundi para sa isang bagong treatment na nagbigay sa kanyang ang oras at totoong pag-asa. Nasa kwarto si Isabel. Binabasahan ng kwento si Miguel. Nang makita niya ako, tumayo siya ng kinakabahan. Ang verdict, 6 years. Walang akses sa mabata. Inabot ko sa kanya ang kopya ng sentensya. Tapos na. Isabel. Mabilis niyang binasa iyon at pagkatapos ay tinakpan niya ang mukha niya. Tahimik na umiyak. Hindi yon luhang ng tuwa o luhang ng lungkot para kay Anton. Luha yon ngang matinding pagod. Luhang paglaya sa isang taong may hawak sa lig nila dahil sa utang na loob. Tumingin si Miguel mula sa kama. Hindi na ba pupunta si Tito Anton? Mahinang tanong niya. Nakatinginan kami ni Isabel. Hindi na, anak, hindi na siya pupunta. Malambing na sagot ni Isabel. Mabait siya sa akin. Pero palagi ka niyang pinapalungkot. Mama, sabi ni Miguel na may tagos sa pusong kalinawan. Tapos tumingin siya sa akin. At ang mga anak mo, okay lang ba sila? Oh, Miguel, okay na sila. At sa unang pagkakataon, totoo iyon. Sa biyahe pabalik sa Laguna, nagbibrat ang phone ko. Si Lourdes. Nakita mo ba sa balita? Naglabas ng statement ang Villar Associates Law Firm.
Tinanggal na nila si Anton sa partnership. Dumistansya sila. Nag-resign din ang tatay niya. Gumuguho na ang mundo niya, Maricel. Hindi ko na yon mundo. Lutz. Sagot ko habang nakatingin sa madumadaang puno sa bintana. Ang mundo ko, magsisimula pa lang. Nang gabing iyon, niyakap ko sina Lucas at Sofia sa maliit na kwarto sa bahay ni Elena. Sinabi ko sa kanila gamit ang simpleng salita na gumawa si Papa ng napakasamang bagay at kailangan niyang lumayo ng matagal para matuto, na hindi muna namin siya makikita. Pero si Mama ay palaging nandito. Forever. Tanong ni Sofia. Nakayakap sa leko. Forever. Bulong ko. Makalipas ang isang buwan. Umupa kaming maliit pero maaliwalas na bahay sa Laguna. Malapit kay Elena. Bumalik ako sa trabaho bilang freelance graphic designer. Simple ang buhay. Pero amin ito at tahimik. Paunti-unti, nawala ang nabangungot. Minsan nagtatanong si Lucas tungkol kay Anton. Minsan napapanaginipan siya ni Sofia. Pero sa paglipas ng panahon, dumalang ang tanong at lumabo ang nga panaginip. Isang taon matapos ang sentensya, nakatanggap ako ng sulat mula sa bilibid. Ilang araw ko iyong hindi binuksan. Nang gawin ko, maikli lang ang nakasulat. Hindi siya humihingi ng tawad, kundi hinihiling na balang araw. Kapag malaki na ang mga bata, sabihin ko ang version niya ang kwento. Pinunit ko ito. Walang versions, puro katotohanan lang ang meron. At ang katotohanan ang nakpalaya sa amin. Isang maaliwalas na hapon. Habang naglalakad ako sa parke kasama ang mga bata, tumunok ang phone ko. Si Isabel. Iba ang tunog ng boses niya. Buhay na buhay. Marijal. May donor na. Gadavar donor. Compatible. Bukas na. Bukas din ang operasyon. Isa itong himala. Pumunta akong Batangas. Umupo ako sa waiting room kasama niya sa mahabang oras ng operasyon. Hindi kami masyadong nag-usap. Hindi na kailangan. Nang lumabas ang surgeon na pagod pero nakangiti at sinabing, successful ang transplant. Hihintayin na lang natin. Pero gumagana ang bagong kidney. Napahagulhol si Isabel sa braso ko sa kauna-unahang pagkakataon. Hindi yon luhang ng takot, kundi luhang ng pag-asa. Nakaligtas si Miguel. May mga komplikasyon, pero nakaligtas siya. Gumana ang bagong kidney. Ang buhay na sinubukang kontrolin ni Anton na parang chessboard ay gumawa ng sarili nitong daan. Madapa-dapa at puno ng walang kasiguraduhan. Prototo. Ngayon, nakaupo ako sa isang bench sa parka habang pinapanood sina Lucas at Sofia. Parehong 8 anyos na ngayon, nagtatawanan at tumatakbo. Iniisip ko ang Maricel 2 taon na ang nakakaraan. Ang babaeng inosente at asawang nagtitiwala. Ang babaeng iyon ay namatay na sa klinika ni Dr. Garcia. Ang babaeng nandito ngayon ay iba na mas matatag, mas maraming peklat, at mas malaya. Minsan, kapag masyadong maliwanag ang araw, naisip ko ang sinabi ni Anton. Ang dugo ay mas malakas. Nakamali siya. Hindi dugo. Pagmamahal iyon. Ang pagmamahal na hindi nagari, hindi humihingi, hindi nananakit at nagmamalupit. Ang pagmamahal ay nagpoprotekta, nagpapalaya, at nananatili. Tumakbo palapit sa akin si Lucas. Namumula ang pisngi. Ma. Nakaakyat ako sa pinakamataas na puno. Pinunasan ko ang pawis niya sa noo. Kailangan mong mag-ingat, anak. Alam ko, pero matapang ako, sabi niya. Kumikinang ang nga mata niya ang parehong matang papa niya. Pero may ilaw na hindi ko kailanman nakita sa lalaking iyon. Isang ilaw na walang anino ngang kadiliman. Oh anak, matapang ka, sabi ko, at ako rin, sa wakas.